Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 86 hanggang 75. Kabanata 86 na sino ang naglakas loob na hawakan ang aking kuya isa. Nang makita si Julius Reed, ang puso ni Bridger Davenport ay marahas na kumalog. Ngayon pa lang, hindi niya makakalimutan ang eksenang naganap sa Westlake Docks. 100 o higit pang mga lalaki mula sa Three Blade Group, na binugbog ng walang lakas na lumaban, ay nailigtas lamang sa huli ni Mauriciero, na nagbayad ng malaking ransom para mapaalis sila. Ang insidenteng ito ay naging bangungot ni Bridger Davenport, halos gabi-gabi siyang pinagmumultuhan sa mukha ni Julius Reed. Ginawa ko ito, na parang takot na hindi narinig ng malinaw ni Bridger, inulit ni Julius Reed, yung tatlo, tinalo ko sila. Bullshit, kung hindi ikaw, sino? Pinagpapalo ko ang sarili ko. Muling itinuwid ni Cesar Pendleton ang kanyang likod nang makita niya si Bridger Davenport at ang kanyang mga tauhan na sumusugod. Kumuha siya ng panyo sa bulsa at marahang pinunasan ang dugo sa mukha niya. Ikaw na munting bastard, tuturuan ka ngayon ni Master Pendleton ng leksyon. Dahil nagpakumbaba sa ganitong estado, nawalan ng mukha si Cesar Pendleton. Ngayon ay determinado siyang makaganti, para pilayin si Julius Reed sa harap ng lahat. May interes muna ako. Kumuha siya ng upuan at humakbang patungo kay Julius Reed. Hindi mo maalala ang mga pambubugbog. Habang pinapanood ang nagngangalit na si Cesar Pendleton, tumalikod si Julius Reed at nagpasa ng isang malakas na suntok pasulong. Bang! Ang hindi handa na si Cesar Pendleton ay nakaramdam lamang ng kadiliman sa kanyang mga mata habang siya ay pasuray-suray at bumagsak sa lupa. Napuno ng katahimikan ang hangin. Nakahiga sa lupa, patuloy na hinihimas ni Cesar Pendleton ang kanyang ulo, humihinga ng malalim at magaspang. Tara na, ano pang hinihintay mo? Si Heston Leopold ay sumipsap ng malamig na hangin at likas na umatras. Sa dinami-dami ng mga taong nagkukumpulan at walang pigil pa ring humahampas ang kalaban, nabaliw na ba siya? Bridger, pinanood mo akong matamaan. Itinuro ng reoriented na si Cesar Pendleton si Bridger Davenport, na tumabi, at umungal sa galit. Ang mga lalaki ng Three Blade Group ay nakatayo sa restaurant, hindi kumikibo bilang mga estatwa, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nang malapit ng kumilos ang mga miyembro ng Leopold family, nagsalita si Bridger Davenport. Kuya Reed, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Bakas sa boses niya ang paghingi ng tawad, at bakas sa mukha niya ang kahihiyan. Maaaring hindi alam ng iba ang takot kay Julius Reed, ngunit naranasan niya ito mismo. Pagkatapos bumalik sa Five River Province, masusing inimbestigahan ni Bridger Davenport si Julius Reed. Sa huli, wala siyang nahanap. Ang lalaking ito ay dumating sa Gonzales City 3 taon na ang nakalilipas, lumitaw ng wala saan at namumuhay sa mababang buhay ng isang live-in in-law. Ngunit hindi nagtagal, bigla siyang nagbago, nagsimulang kumilos. Sa loob lamang ng isang buwan, na-offend niya ang mga big shot sa buong Five River Province. Ayon sa investigasyon ni Bridger, sinampal ni Julius Reed si Jackson Brandon sa publiko, ginawang tumahol si Kwame Potter na parang aso sa Ocean Park. Nabasag pa niya ang Black Wind Entertainment at itinali ang kanyang sarili at si Gerard Cook sa bodega ng Westlake. Kamakailan lamang, ang Potter family ay naghahanap ng nakatutuwang paghihiganti, kahit na hanggang sa pagsisimulan ng isang digmaang pangnegosyo. Ngunit lumipas ang isang araw, at sa halip na bumagsak, ang presyo ng stock ng Radcliffe Group ay hindi lamang hindi bumaba ngunit aktwal na tumaas ng bahagya. Tungkol naman sa kasalukuyang chairwoman ng Radcliffe Group, ito ay ang asawa ni Julius Reed, ang napakagandang babaeng nakatayo sa harap niya, si Kella Radcliffe. Ang lahat ng mga piraso ng impormasyong ito ay ginawa ni Bridger Davenport na hindi maglakas loob na gumawa ng kahit kaunting hakbang. Hindi ito Five River Province, ito ay Gonzales City.
Sa Gonzales City, kung makakalaban niya si Julius Reed, kailangan muna niyang harapin si Aaron Jackson. Ngunit kasama si Old Man Miller the Weirdo mula sa Three Blade Group na naroroon, ibinaba pa rin siya sa isang iglap ni Julius Reed. Magkakaroon ba siya ng pagkakataon ngayon sa isang grupo lang ng mga empleyado? At sa ganoong malaking insidente, mananatiling walang kamalay-malay si Aaron Jackson. Tungkol sa usapin ngayon, Bridger Davenport, tama ba? Sabihin mo sa akin kung para saan ka nandito. Humawak ng upuan si Julius Reed at umupo, casual na pinag-cross ang kanyang mga paa. Sa mukha ng mga taong ito, walang bahid ng gulat sa mukha niya. Maglakas loob kang umupo sa harap ng ating Kuya Reed. Isang empleyado ng Three Blade Group ang nagtanggal ng kanyang salaming pang-araw at itinuro si Julius Reed, umuungal. Si Bridger Davenport ay may mataas na katayuan sa loob ng Three Blade Group, katumbas ng second in command. Sa loob ng grupo, bukod kay Mauricio, walang nang ahas na umupo habang nakikipag-usap kay Bridger Davenport. Ngayon, hindi lang nakaupo si Julius Reed, nakaupo rin siya nang nakakross ang mga paa, na labis na hindi nasisiyahan sa mga empleyado sa ilalim ng Bridger Davenport. Smack! Bago pa may buka muli ng lalaki ang kanyang bibig, sinampal siya ni Bridger Davenport sa buong mukha. Kuya, L. Tinapal ng empleyado ang kanyang mukha, malinaw na hindi naiintindihan ang nangyari. Itinuro siya ni Bridger Davenport, nanginginig sa galit, may tao, ilabas mo siya at pilayin siya. Kuya, ang mga empleyadong pinakamalapit sa kanya ay nagpakita ng kanilang pagkalito. Hindi nila naintindihan kung ano ang maling sinabi ng lalaki para magalit ng husto si Kuya. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Lumingon si Bridger Davenport, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng tubig. Naiintindihan. Nang makita ang kanyang galit, hindi na naglakas loob ang mga empleyadong iyon na magsalita pa at diretsyong kinaladkad ang empleyadong sumingit pababa. Kuya Reed, pumunta ako dito para kumain. Lumingon si Bridger Davenport at agad na ngumiti. Dahil sa malaking kaibahan na ito, hindi makapag-react ang lahat sa silid. Nagkatinginan ang magkapatid na Leopold, kapwa nalilito. Si Bridger Davenport ng Three Blade Group ay isang kilalang figure. Sa loob ng Three Blade Group, pangalawa lang siya sa amo, si Mauricio. Ngunit ang binatang ito na nauna sa kanya ay pinakitunguhan ng ganoong kagandahang loob. Oh, dito na kumain. Tumanggo si Julius Reed, itinuro ang glass table na nakakalat sa sahig. Pumunta din ako dito para kumain, pero may mga bulag at binaligtad ang mesa. Wala na sa atin ang makakain. Damn it, Bridger Davenport, stop wasting your fucking breath. Binugbog niya ako ng ganito, hindi mo ba nakikita? Patayin mo siya para sa akin. Si Cesar Pendleton sa lupa ay nawalan na ng katwiran sa galit. Napatapak ang kanyang paa sa galit nang makita niya si Bridger Davenport na nagdadalawang isip na kumilos. Ang Three Blade Group ay isang ganap na superpower sa Five River Province. Ngunit ang pag-uugali ni Bridger Davenport, nasaan ang anumang bagay tulad ng isang pinuno ng grupo. Cesar Pendleton, isara mo yang bibig mo. Sa sigaw na iyon, mas lalong nahiya ang mukha ni Bridger Davenport. Kung alam niyang si Julius Reed ang taong umarte ngayon, hindi siya siguradong darating. Sino ang maglalakas loob na pukawin itong buhay na yan, Luo? Ang kakayahang masaktan ang lahat ng mga pangunahing puwersa sa Five River Province at Gonzales City at nakatayo pa rin dito na hindi nasaktan, kung sasabihin ng isa na walang kakayahan ang lalaki, sino ang maniniwala? Si Bridger Davenport ay isang matalinong tao, paano siya nakagawa ng ganoong pagkakamali sa elementarya? Hinding-hindi siya magdadalawang beses sa iisang lugar. Brother Reed, itong si Cesar Pendleton ay kaibigan lang para sa akin. Magtiwala ka, kukunin ko ang mga tauhan ko at aalis na ako. Nang makita ang nakangiting mukha ni Julius Reed, mabilis na tinapik ni Bridger Davenport ang kanyang dibdib at tiniyak siya. Personal niyang nasaksihan si Old Man Miller the Weirdo na lubos na nadudurog, kahit na kailangan niyang harapin si Julius Reed. Kailangan nilang maghintay hanggang sa ang dalawang kakaibang malalakas na individual sa loob ng grupo ay lumabas sa pagkakabukod. Bridger Davenport, lalong nagalit si Cesar Pendleton sa lupa. Napakaraming pera ang binibigay ko sa iyo sa isang taon, at ngayon kapag may problema ako, sinusubukan mong putulin ang relasyon sa akin. Iyon ang unang beses niyang makitungo kay Julius Reed,
Kaya natural, hindi niya napagtanto kung gaano kakilakilabot ang isa pa. Nang makita ang kaduwagan ni Bridger Davenport, hindi niya naisip na ang estratehiya ng Three-Blade Group na ito ay kumukuha ng pera nang hindi ginagawa ang kanyang trabaho, kaya lalo siyang nagalit. Kuya Reed, kung wala nang iba, mag-leave muna ako. Pinagsalikop ni Bridger Davenport ang kanyang mga kamay at malalim na yumuko. Ang eksenang ito ay ganap na napatulala sa magkapatid na Leopold. Anong klaseng halimaw itong binatang nauna sa kanila, na kaya niyang yumukod sa kanya si Bridger Davenport ng Three-Blade Group? Sino ang naglakas loob na hawakan ang aking amo? Maya-maya pa, mas nagmamadaling yabag ang dumating mula sa ibaba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 87, It's Your Turn sa Lungguhit L. Nang marinig ang boses na iyon, gamulo ang isip ni Bridger Davenport. Nangyari na ang bagay na pinakakinakabahan niya. Paanong hindi alam ni Aaron Jackson ang tungkol sa paggawa ng gulo para kay Julius Reed sa Gonzales City? Sa katunayan, ngayon ay dumating na ang taong pinag-uusapan. Ang unang dumating ay ang Dominating Tiger, at dinala niya ang kanyang mga empleyado upang walang humpay na itumba ang mga kapatid ng Leopold family sa lupa. Aaron Martin. Ang mga lalaki sa ilalim ng magkapatid na Leopold family ay hindi mabigat na karakter. Sa katunayan, ang pinuno sa kanila ay isang empleyado ng Dominating Tiger. Sampal. Nang makita ang nangungunang empleyado, marahas na sinampal siya ni Dominating Tiger sa mukha. Ikaw anak ng aso, sino ang nagsabi sa iyo na magdala ng mga tao dito? Matapos siyang sampelan, nang hindi na hinintay na tumahimik ang lalaki, hinawakan niya ito sa kwelyo at binuhat. Aaron Martin, ako iyon, ang kuya ko. Tinatawag na Guzi, itinuro ng lalaki ang magkapatid na Leopold family, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang nangingibabaw na Tiger ay isa sa mga nangungunang general ni Aaron Jackson at may malaking kapangyarihan sa Gonzales City. Maraming lokal na magnates ang kinailangang tawagin siya bilang Aaron Martin, nang makita siya. Kung sinabi nilang mamatay ka, pupunta ka ba at mamamatay? Pinandilatan ng nangingibabaw na tigre si Guzi, na hawak niya sa kanyang kamay, at sumigaw. Isa, ng nanay mo. Bago pa siya makatapos magsalita, marahas na ibinato siya ni Dominating Tiger sa pader. Ito ba ang ginagawa mo? Nang magawa ang lahat ng ito, tumalikod siya at humakbang patungo sa magkapatid na Leopold family. Kunin mo sila. Sa pagharap sa mabangis na pagsulong ng Dominating Tiger, ang magkapatid na Leopold family ay nataranta. Dali-dali nilang tinawag ang sarili nilang mga tauhan, ngunit sino sa kanila ang nangahas na humakbang pasulong? Si Guzi ang kanilang pinuno, at ngayon ang kanilang pinuno ay sinaktan at hindi nang ahas na magbitaw ng isang salita, paano nila labis na pinahahalagahan ang kanilang sariling buhay. Bukod dito, hindi ba nila alam ang reputasyon ng Dominating Tiger? Tanungin mo sila, sino ang maglakas loob na humakbang pasulong? Maya-maya lang, dahan-daang umakyat ang isang lalaking nakaputi mula sa ibaba. Nasa bulsa niya ang isang kamay at may nakasabit na sigarilyo sa labi niya. Ang kanyang namuong mukha ay naglabas ng hindi nakikitang lamig. Aaron Jackson. Nang makita ang bagong dating, ang mga binti ng magkapatid na Leopold family ay nanginginig sa takot. Sila ay nasa negosyo ng real estate at natural na hinahangad na pasayahin si Aaron Jackson higit sa lahat. Nang makitang dumating si Aaron Jackson, nagkaroon ng matapang na pag-iisip ang magkapatid. Siya kaya ang dumating para sa binatang iyon. Ngunit sa pag-iisip, itinuring nilang imposible. Sino si Aaron Jackson? Nagkaroon siya ng kapangyarihang lampasan ang lahat sa Gonzales City. Anong mga merito ang mayroon ang binatang ito para personal na lumapit kay Aaron Jackson? Oh, nandito ka rin. Hindi man lang nag-abala si Aaron Jackson sa magkapatid na Leopold family at sa halip ay malayang naglakad papunta sa Bridger Davenport. Nang makalapit siya, agad na sumugod ang mga empleyado ng Three-Blade Group para bantayan ng mahigpit si Bridger Davenport. Umuwi ka, sigaw ni Bridger Davenport na may madilim na mukha. Kuya, umuwi ka. Nang makitang hindi gumagalaw ang kanyang mga empleyado, umungal muli si Bridger Davenport. Hindi napigilan ni Old Man Miller the Weirdo ang lalaking ito, kaya ano pa ang silbi ng mga taong ito na umahan maliban sa itapon ang kanilang buhay.
Mas mabuting magpaliwanag ng direkta kay Aaron Jackson at ipakita ang kanyang sinseridad. Ang tunay na lalaki ay alam kung kailan dapat yumoko at kung kailan tatangkad. Hindi pa huli ang lahat para maghayganti siya kapag natapos na ng dalawang nakakatakot na karakter ng Three Blade Group ang kanilang closed-door session. Oo, kuya. Huminga ng malalim ang mga empleyado at dahan-daang tumabi. Aaron Jackson. Sinubukan ni Bridger Davenport ang kanyang makakaya upang patatagin ang kanyang emosyon at pinisil ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Lalaban ka ba sa kuya ko? Hindi pinansin ang sinabi niya, si Aaron Jackson, na may hawak na sigarilyo sa kanyang kanang kamay, ay bumuga ng usok at sinabing, matapang ka. Noong nakaraan sa bodega ng Westlake, tinuruan na niya ng leksyon ang mga taong ito. Kung mananatili silang matigas ang ulo na ignorante, hindi tatuto si Aaron Jackson na bigyan sila ng isa pa. Aaron Jackson, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, mangyaring hayaan akong magpaliwanag. Huminga ng malalim si Bridger Davenport, sabik na ipaliwanag, kakadating ko lang dito at nakikipag-chat kay Brother Reed nang dumating ka. Ngayon siya ay naging masunurin. Mula sa sandaling pumasok siya, ang tanging nagawa niya ay humingi ng tawad at humiling na umalis. Nagsalita si Julius Reed sa gilid. Ngayon, sa lahat ng naroroon, siya lamang ang nakaupo sa isang upuan, naka-cross legs, na nagpapakita ng kilos ng isang amo. Tama, si Kuya Reed ang makakasiguro sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, gumaan ang pakiramdam ni Bridger Davenport. Ang pinakamalaking takot niya ngayon ay ang isang salungatan kay Aaron Jackson, dahil pumunta siya sa Gonzales City para lang asikasuhin ang negosyo, hindi inaasahan na siya ay ipatawag dito ni Cesar Pendleton. Okay, tumango si Aaron Jackson, saka lumingon para tingnan si Cesar Pendleton na nakahandusay sa lupa. Sa sandaling iyon, ang magkapatid na Leopold ay nakatayo sa isang tabi, nanginginig sa takot, nanginginig ang kanilang mga katawan kaya hindi sila nang ahas na tulungan siyang tumayo. Inutusan mo ang isang tao na putulin ang aking kuya. Matapos matanggap ang tawag ni Keller Radcliffe, alam niyang ang nanggugulo ay si Cesar Pendleton. Kahit na ang kabilang partido ay may ilang impluwensya sa Five River Province, ito ay Gonzales City. Aaron Jackson, si Cesar Pendleton, bagaman binugbog, ay hindi bingi. Nasaksihan niya ang lahat ng nangyari. Ang Aaron Jackson ng Gonzales City ay isang pangalan na alam niya, isang tao na naging dahilan ng pagkatalo ng Three Blade Group. Pero ngayon, nagpakita na talaga si Aaron Jackson, at para sa binatang iyon. Kunin mo siya. Naglagay ng sigarilyo si Aaron Jackson sa kanyang bibig, huminga ng malalim. Sa likuran niya, si Dominating Tiger, kasama ang ilang empleyado, ay lumapit kay Cesar Pendleton at itinaas siya. Aaron Jackson, wala kaming hinanakit o hinanakit, mas mabuti kung huwag kang makialam sa usapin ngayon. Kahit na nabugbog siya ng ganito, pinanatili pa rin ni Cesar Pendleton ang hangin ng isang amo. Ano ang hindi niya naranasan sa mga unos ng buhay? Talaga, nang marinig ang kanyang mga salita, itinapon ni Aaron Jackson ang sigarilyo sa lupa at marahang dinurog ito ng kanyang paa. Kuya, paano mo gustong pangasiwaan ito? Nilinggan niya si Julius Reed na nakasandal sa upuan. Anong tinawag mo sa kanya? Sa titulong iyon, ang puso ni Cesar Pendleton ay pumikit ng husto, at ang kalasinggan ay tuluyang nawala. Tinawag ko siyang kuya. Diretso ang tingin ni Aaron Jackson kay Cesar Pendleton, bahagyang dinilaan ang kanyang mga labi. Hinaras niya ang hipag mo. Ikaw ang bahala. Hinayla ni Julius Reed si Keller Radcliffe sa kanyang yakap, habang ang isa niyang kamay ay maingat na tinakpan ang kanyang mga mata. Julius, marahang hinawakan ni Keller Radcliffe ang kamay niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Makinig sa isang kanta. Nang makitang kinakabahan ang asawa, ngumiti si Julius Reed. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang pitaka, nagpatugtog ng isang random na kanta, at nilakasan ang volume hanggang sa max. Matapos gawin ang lahat ng ito, marahan niyang ipinasok ang earbuds sa tenga ni Keller Radcliffe. Patayin ang mga ilaw. Marahang hinawakan ni Aaron Jackson ang kanyang ilong at saka tumingin sa manager ng restaurant. Siya, sa isang iglap, ang maliwanag na restaurant ay bumagsak sa kadiliman. Maraming mga customer na naghihintay na panoorin ang kaguluhan ay nahuli at nagsimulang magpanik.
Inilabas pa nga ng ilan ang kanilang mga telepono para mag-record, ngunit ngayon sa ganap na dilim, wala silang makita. Basag. Ang tunog ng matinding banggaan at pagkabali ng buto ay umabot sa pandinig ng lahat. Pagkatapos ay dumating ang walang lakas na dagandong ni Cesar Pendleton. Ang kanyang bibig ay mahigpit na tinakpan ng kamay ni Dominating Tiger, dahilan para hindi siya makasigaw. Bang! Isa pang muffled sound. Nakaramdam ng lamig si Bridger Davenport sa kanyang gulugod, at naging mabilis ang kanyang paghinga. Si Cesar Pendleton ay, kung tutusin, isang boss sa Five River Province na may daan-daang mga kampan, ngunit ngayon, siya ay binugbog ng ganito. Matapos ang ilan pang tunog ng mga buto, tumahimik si Cesar Pendleton. Ngayon, ikaw na. Sa dilim, ang magkapatid na Leopold ay biglang walang naramdaman sa ilalim ng kanilang mga paa, ang kanilang buong katawan ay umangat sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 88, may humaharang sa daan sa lungguhit isa. Kuya, kontento ka na ba? Sa dilim, walang emosyon ang boses ni Aaron Jackson. Ang iyong hipag ay isang mabait na babae, iligtas natin sila sa pagkakataong ito. Kitang-kita ni Julius Reed ang panginginig ni Keller Radcliffe, kahit na may nakasaksak na earphone sa kanyang tenga. Ang mga taong nauna sa kanila ay binugbog sa loob ng 1 pulgada ng kanilang buhay. Ang ilan ay malamang na gumugol sa natitirang bahagi ng kanilang mga araw sa isang wheelchair. Minsan, mas masakit ang buhay kaysa kamatayan. Kalagka rin sila palabas. Nang ibabaw sa Tiger, give-in ang grupo ng real estate ng Leopold family para sa akin bukas. Kasabay nito, ipaalam na kung sino man ang maglakas loob na makipagtulungan sa mga kapatid na ito ay kalabanan ako, Aaron Jackson. Kasunod ng mga tagubilin ni Julius Reed, pinalakpak ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamay at sinimulang ayusin ang kanyang mga tauhan upang linisin ang eksena. Hindi nagtagal, ang tatlong lalaki ay hinayla palabas na parang mga patay na aso at itinapon sa kalsada. Nang muling bumukas ang mga ilaw ng restaurant, walang ibang nakita ang mga parokyano kundi mga basag-basag na mesa, upuan, at salamin na nagkalat sa sahig. Maging ang mga mantsa ng dugo ay masusing nilinis ng mga taong nakaayos na Dominating Tiger. Kamusta si Boss Yero kamakailan? Sa ibaba ng restaurant, si Julius Reed, mga kamay sa bulsa, ay tumingin kay Bridger Davenport na nakangiti. Hindi niya nakuha ang 1 sentimo sa huling ilang 10 bilyon, lahat ng iyon ay ibinigay kay Aaron Jackson. Talagang napakamahal ng pagpapanatili ng ganoong kalaking industriya sa Gonzales City. Napakahusay ng aming boss. Itinaas ni Bridger Davenport ang kanyang salamin, walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit sa loob, siya ay nasa kaguluhan. Sumama siya sa mga lalaki ngayon, at kahit na hindi siya naglakas loob na kumilos, hindi siya maaaring maging ganap na walang kinalaman. Ano sa palagay mo, kung humingi ako muli sa kanya ng pera, magiging maayos pa kaya si Boss Yero? Tinapik ni Julius Reed ang pisngi ni Bridger Davenport, habang nakangiti, ikaw ay isang matalinong tao, dapat mong malaman kung sino ang mas malakas. Kung darating ang araw na ang isang panig ay dapat mawala, sana ay gumawa ka ng tamang pagpili. Pagkatapos ng pahayag na ito, na walang pakialam sa maputlang mukha ni Bridger Davenport, naglakad siya papunta sa Rolls-Royce kasama si Keller Radcliffe. Agad na sumugod ang mga tauhan ni Aaron Jackson upang linisin ang daan, tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Phew! Sa sandaling umalis sina Aaron Jackson at Julius Reed, ang nasuspine na puso ni Bridger Davenport ay naayos na. Nang banggitin ni Julius Reed ang paghingi ng pera kay Maurice Yero, tumibok ang kanyang puso. Dahil sa kanilang mga personalidad, ganap nilang kayang gawin ang ganoong bagay. Pero sa kabutihang palad, biro lang ang lahat. Sa sobrang dami natin, bakit tayo matatakot sa kanya? Tanong ng isang tagasunod, na nakatayo sa tabi ni Bridger Davenport. Sinundan ng lalaking ito si Bridger Davenport sa loob ng maraming taon, at saan man sila magpunta, magalang na tinawag siya ng lahat na Brother Davenport. Sa reputasyon ng Three Blade Group, sino ang hindi magpapakita sa kanila ng ganitong mukha? Ngunit ngayon, si Bridger Davenport ay hindi nang ahas na magsalita bilang tugon, tinitiis ang lahat ng mga insulto at maging ang mapanuksong saloobin sa katahimikan. Masyadong out of character ito. Kilala mo si Noah Miller, hindi ba?
Kinuha ni Bridger Davenport ang isang panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Si Old Man Miller the Weirdo. Isa siyang walang talo na puwersa. Sa pagbanggit kay Noah Miller, kumikinang sa paghanga ang mga tagasunod ng Free Blade Group. Kilala bilang War God, hindi pa siya natalo sa laban. Boss, bakit pinalaki si Old Man Miller the Weirdo? Kamag-anak kaya niya ang dalawang ito? Ang mga tagasunod ay nag-isip ng kanilang mga utak, na dumating sa ito bilang ang tanging makatutuhanang paliwanag. Sa harap nila, hindi makatayo si Old Man Miller. Pagkasabi nito, hindi pinansin ni Bridger Davenport ang nagulat na tingin ng kanyang mga tagasunod at humakbang patungo sa kanyang Mercedes. Bumalik sa lungsod ng probinsya magdamag. Ayaw ni Bridger Davenport na tumuntong muli sa Gonzales City, isang lugar ng kaguluhan. Sa lahat ng mga karanasan niya, talagang umangkop si Keller Radcliffe. Matapos ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, wala siyang naramdamang takot at pinag-usapan pa niya ang mga pangyayari sa araw na iyon kasama si Julius Reed sa kotse. Si Zaid Radcliffe at ang iba ay tiyak na hindi hahayaang magpahinga ang mga bagay. Ang pulong ng lupon sa susunod na araw ay tiyak na isa pang bagyo ng dugo at galit. Screech. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang huminto ang itim na Highlander na nangunguna sa daan. Huwag kang gagalaw. Niyakap ng mahigpit ni Julius Reed si Keller Radcliffe. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa landas sa unahan na parang isang agila. Wala pang nangyari sa kalsada, ngunit eksaktong nangyari ang aksidente sa desyerto na ito. Hindi siya naniniwalang nagkataon lang. Anong nangyayari? Agad na bumaba ng sasakyan si Aaron Jackson at naglakad papunta sa Highlander na malapit. Boss, isang puno ang natambas sa unahan. Dapat ba tayong tumahak sa ibang landas, o dapat bang ilipat ito ng iilan sa atin? Itinuro ng isang tagasunod ang ball na nakalatag sa gitna ng kalsada at nagtanong. Walang hangin ngayon, kaya paano nalaglag ang puno ng walang dahilan? Kumunat ang noo ni Aaron Jackson, maingat na pinagmamasdan ang paligid. Kuya, mag-ingat ka. Ang tagasunod, na parang may natuklasan, ay sumugod kay Aaron Jackson. Ngunit, nang malapit na niyang maabot si Aaron Jackson, biglang lumitaw ang isang punyal sa kanyang kamay, kumikislap sa malamig na liwanag, ang matalim na talam na tumatama diretso kay Aaron. Leeg ni Jackson. His. Iniyuko ni Aaron Jackson ang kanyang mga paa at mabangis na pinalipad ang tagasunod. Sino ka? Hinugot niya ang kanyang pistola mula sa kanyang baywang at itinutok iyon sa tagasunod na itinapon sa sasakyan. Hey, alam kong may kakayahan ka. Pero ano ang mahalaga, mamamatay ka pa rin. Sa kabila ng pananakot ni Aaron Jackson, hindi nagpanik ang lalaki. Sumipol siya sa mga puno at sumigaw, Connor Beaumont, ikaw na ang kumilos. Whoosh! Hindi pa man nakakapagsalita ang lalaki ay may tumunog na tunog mula sa mga puno. Dam! Biglang naitulak si Aaron Jackson sa lupa, sabay-sabay na nawala sa pwesto. Bang! At sa kinatatayuan niya, biglang sumabog ang isang bowl ang apoy. Dito ka lang, lalabas ako sandali. Sa loob ng sasakyan, malinaw na nakita ni Julius Reed ang lahat. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, baka magkaproblema si Aaron Jackson. Mag-ingat ka. Hinawakan ni Keller Radcliffe ang kamay niya, namumula na naman ang mukha niya. Sa mundong ito, walang makakapatay sa akin. Tinapik ni Julius Reed ang ulo niya at lumabas ng sasakyan. Kumusta, mga ginoo, magandang gabi. Sa isang figurang mabilis na dumaan, ang lalaking nasa puno ay lumitaw na sa kalye. May bitbit siyang rocket launcher sa kanyang balikat, may suot na salaming pang-araw sa kanyang mukha, at isang sigarilyo ang nakalawit sa kanyang bibig. Connor Beaumont, kung napunta ka sa ibang pagkakataon, makikilala ko ang Diyos ngayon. Ang lalaking natamba na si Aaron Jackson ay pinilipat ang kanyang leeg, humikab at tamad na nag-inat. Mar, walang kwenta kang bagay, hindi ko alam kung bakit itatalaga ka ng commander na sumunod sa akin. Maliban sa paggulo sa akin, ano ang silbi mo? Hinugot ni Connor Beaumont ang kanyang sigarilyo, bakas sa kanyang mukha ang labis na kaligayahan. Ano ba yung pinagsasabi mo? God, miyembro din ako ng Hades Canyon. Kung napakagaling mo, bakit hindi ka pumalit bilang boss ko? Huwag mong isipin na gusto kong makipagtulungan sa iyo, baliw ka. Dahil sa pagmamaliit sa sinabi ng kasama, napahiya si Mar.
Ang kanyang kadalubhasaan ay nasa pagsubaybay at pagbabalat kayo, hindi niya posibleng may kumpara sa iba sa aktwal na labanan. Kung wala ang kanyang masusing pagpaplano, paano kaya sila nakarating sa Gonzales City ngayon? O kahit natiyak na harangin sila sa kalyeng ito. Tapos na ba kayong dalawa? Dahan-daang bumaba ng sasakyan si Julius Reed, nakatingin sa dalawang lalaking nasa harapan niya. Ang pariralang, Hades Canyon, ay nagpaalala sa kanya ng Deep Cold, ang organisasyon ng Shadow Warrior na kinabibilangan ni Frank, na kanyang pinatay. Hoy, anak, ikaw ba si Julius Reed? Inilabas ni Connor Beaumont ang sigarilyo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay kumuha ng litrato mula sa kanyang bulsa. Tama, ikaw kasi. Matapos magkumpara sandali, nilukot niya ang litrato para maging bola at basta-basta itong inihagis sa damuhan sa tabi ng kalsada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 89, sa susunod na buhay, huwag mo akong gagambalin muli sa lungguhit L. Habang inihagis ni Connor Beaumont ang larawan, sumilay ang isang bahid ng malamig na liwanag. Dodge. Biglang nagsikip ang mga pupils ni Julius Reed habang mabilis na tinulak ang empleyado sa tabi niya at gamulong pasulong. Ngunit bago pa siya makahinga, isang pangalawang malamig na liwanag ang sumipol patungo sa kanya. Boom! Naputol ang isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Diyos, tao ka ba? Hinubad ni Connor Beaumont ang kanyang salaming pang-araw, nakatingin kay Julius Reed na hindi makapaniwala, at bumulong sa sarili, para makaiwas sa dalawang sunod-sunod kong putok, maaari mong ipagmalaki ang si Jehovah sa langit. Ang mabilis na pagkilos ni Julius Reed ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa kanyang pagpunta dito, nagreklamo pa siya, iniisip na ang general ay gumagawa ng malaking bagay sa wala. Bilang miyembro ng Hades Canyon, paano siya madaling kumilos? Ngunit ang mga utos ay mga utos, at kailangan niyang sumunod. Ngayon, isinantabi niya ang kanyang paghamak at sa wakas ay sinimulan niyang seryosohin ang mga bagay-bagay. Connor Beaumont, ang buong squad ni Frank ay namatay sa kanyang mga kamay, sa tingin mo ba siya ay isang ordinaryong tao? Napasando si Mar sa kotse sa tabi niya, nagsasalita sa mahinang tono. Bagamat malakas ang kalaban, mas alam niya ang lakas ni Connor Beaumont. Mayroong 30 miyembro sa Hades Canyon, at ang mga miyembrong ito, kasama ang 30 Skull Canyon at ilang iba pang Shadow Warriors, ay bumubuo sa nangungunang 100 Shadow Warriors sa mundo. Ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang lakas. Si Connor Beaumont ay nasa ika-23 sa loob ng Hades Canyon. Dahil medyo mababa ang ranggo, ang ika-30 tao sa Hades Canyon ay maaari pa ring magalit sa mundong ito. Gamit ang isang rocket launcher at napakalakas na lakas, si Connor Beaumont ay hindi pa nabigo sa isang misyon. Haha, lalong nagiging interesante. Mar, kunin mo ang camera, gusto kong masaksihan ito ng general sa sarili niyang mga mata. Muling dumukot si Connor Beaumont sa bulsa ng kanyang dibdib, naglabas ng sigarilyo at sinindihan ito ng apoy na nagninangas sa malapit. Fine, sumama ako sa iyo, at ngayon kailangan kitang pagsilbihan, tanga. Inip na inilabas ni Mar ang kanyang telepono at nagsimulang mag-video call. Ito ay isang software na eksklusibo sa Deep Cold na organisasyon. Mar, anong kalokohan ang ginagawa mo? Ilang sandali pa, isang dagandong ang nanggaling sa video. General, si Connor Beaumont ang humiling sa akin na tawagan ka. Umaasa siyang maaari mong panoorin siyang kompletuhin ang misyon ng iyong sariling mga mata, iyon lang. Nagkibit balikat si Mar, walang magawa na nakasandal sa Highlander. Sa kabilang dulo ng telepono, parang walang magawa si General Mori. Bagamat mahuhusay ang mga miyembro ng Hades Canyon, hindi sila pumayag sa pagdidisiplina, bawat isa ay may kani-kanyang natatanging personalidad. Ngunit walang pagpipilian, ang mga may lakas ay palaging kakaibang mga karakter. Si Mori, bilang pinuno ng squad na ito, ay tila may walang hangganang kaluwalhatian, ngunit sa katotohanan, siya ay lubusang nagalit. Mas gugustuhin kong hindi, sa mga panahong iyon kasama ang mga babae. Natatakot ako na pakiramdam mo ay mababa ka. Tumawa ng malakas si Connor Beaumont, itinapon ang upos ng sigarilyo sa lupa, at bahagyang dinurog ito. General, 1 minuto lang, at mapapanood mo akong tapusin ang misyon. Ngunit sa sandaling iyon, nanliit ang kanyang mga mata,
at napaatras siya. Bang! Ang puno na pinutol noon ay lumipad patungo sa kanya, bumagsak sa kalye sa likuran niya. Diyos ko, nabaliw ka na ba? Bago pa mapatatag ni Connor Beaumont ang kanyang sarili, si Julius Reed ay kumari pa na ng takbo patungo sa kanya. Palm, kabataan sa silangan. Nahaharap sa isang pag-atake ng pagpapakamatay, si Connor Beaumont ay nanunuya ng may pang-aalipusta. Boom! Walang anuman sa espasyo sa itaas ng kalsada sa harap niya. Chief, mission accomplished, humanap ako ng 2 chicks pagbalik natin. Si Connor Beaumont ay puno ng kumpiyansa. Crunch! Naglabas siya ng mansanas mula sa kung saan at sinimulan itong kainin. Habang kumakain, nagtanong siya sa mahinang boses, Chief, patayin na lang ba natin silang lahat? Kung hindi ka natatakot sa gulo, hayaan mo sila. Pero huwag mo akong sisihin kapag sinundan ka ng mga tauhan ni Amadeus Fairbanks. Nang aasar na wika ni Mori. Sa pag-aalaga kay Julius Reed, maaari siyang magulat pabalik sa Deep Cold tungkol sa Blood Ravine at tuparin ang kanyang tungkulin. Inasahan niya ang ilang mga komplikasyon, pagkatapos na ang lahat ng pangkat ni Frank ay nabura sa Gonzales City. Ngunit sa sandaling si Connor Beaumont ay gumawa ng kanyang hakbang, ang target ay ibinaba ng madali. Dahil dito, muling suriin ni Mori ang kanyang opinyon tungkol sa mga hindi gaanong kakayahan ng mga squad. Mag-ingat ka, ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang sumigaw, Connor Beaumont, nasa likod mo. Ano? Tanong ni Connor Beaumont, ngumunguya pa rin sa kanyang mansanas, hindi malinaw ang kanyang mga salita. Ngunit sa sumunod na sandali, namutla ang kanyang mukha. Sa likod niya, naramdaman niya ang matinding pagpatay. Si Connor Beaumont ay hindi nang ahas na maging pabaya, gamulong siya pasulong na likas na pinoprotektahan ang kanyang ulo. Bang! Sa tunog ng impact, si Connor Beaumont ay nagpakawala ng isang mahinang ungol, na umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi ka patay. Nang makitang biglang sumulpot si Julius Reed sa likuran niya, nagulat si Connor Beaumont. Ang batang ito ay hindi namatay, at nagawa pa niyang makalusot sa likuran niya nang hindi napansin. Connor Beaumont, pinabayaan mo ang iyong bantay. Napakunot ng noo si Mar, halatang nararamdaman na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang kabilang panig ay hindi simple, mag-ingat. Mukhang tama ang hula niya kanina. Malakas ang kalaban kaya naman pinaalis niya si Connor Beaumont. Anak, ikaw ang unang taong nanakit sa akin ngayong taon. Galit na galit si Connor Beaumont, pumutok ang kanyang mga kamao sa pagkakahawak. Baka ikaw na rin ang huli mo sa buhay na ito. Walang ekspresyong sinabi ni Julius Reed, dahil pagkatapos ng gabing ito, mawawala ka na sa mundong ito. Haha, anak, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo kaya mong iwan ang buhay sa ilalim ng relo ko? Habang nagsasalita si Connor Beaumont, bigla siyang sumugod. Bumagsak ang kanyang mga kamao na parang kidlat. Bang! Hindi umiwas si Julius Reed ngunit sinalubong niya ang kanyang mga kamao sa ulo. Dahil sa matinding puwersa ay napaatras sila ng ilang hakbang. Ngunit ni walang anumang intensyon na huminto, parehong sumisingil ng husto. Kayang panindigan ni Connor Beaumont ang Hades Ravine, natural na kakaiba ang kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, ang kanyang mga nakamamatay na galaw ay madalas, na naglalayong maging nakamamatay sa isang welga. Bang! Sa pagkakataong ito, hindi na hamarang si Julius Reed, bagkus ay hinayaan niyang hamampas ang kamao ng isa sa kanyang balikat. Malinaw na naramdaman ni Connor Beaumont ang isang napakalaking puwersa sa kanyang kamao. Ang kanyang suntok ay maaaring makabasag ng mga malalaking bato, ngunit ang kanyang kalaban ay nakatayo pa rin ng hindi tumitinag. Sa susunod mong buhay, huwag mo akong pakialaman. Sinamantala ang pagkatulala ng isa, ang kaliwang kamay ni Julius Reed ay nag-transform sa isang talam, na malakas na bumasag sa lalamunan ni Connor Beaumont. Basag. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng lalamunan, dahan-daang bumagsak si Connor Beaumont na may hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10, Galit na Mori 1. Ang gabing kalye ay patay na tahimik. Bukod sa umaatungal na apoy, ang natitira na lang ay ang mabilis na paghinga ni Mar. Bilang miyembro ng Hades Canyon, nakita ni Mar ang maraming eksena. Pero ngayon, takot na talaga siya. Ang lakas ni Connor Beaumont ay hindi mapag-aalinlanganan,
ngunit ang gayong eksperto ay halos agad na napatay. Chief, sa tingin ko tapos na ako. Tumingin si Mar sa kanyang telepono, ang kanyang mukha ay kumikislap sa kawalan ng pag-asa. Kung ang brutal na malakas na si Connor Beaumont ay hindi katugma sa binatang ito, anong pagkakataon ang mayroon siya upang makatakas sa kanyang buhay? Sino ka ba talaga? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Mori. Ang kanyang mukha ay mapula, at ang kanyang mga titig ay parang hindi mapakali. Ngunit bilang isa sa mga pinuno ng Deep Cold, mabilis na nakabawi si Mori mula sa pagkabigla. Nagpadala ka ng mga tao para patayin ako, hindi mo ba alam wino isang eni? Dahan-daang naglakad si Julius Reed patungo kay Mar habang nasa likod ang mga kamay. Malalim na ang gabi, at ang lugar na ito ay napakalayo, na nangangahulugang walang nakapansin sa abnormalidad sa kabila ng labanan. Kailangang aminin ng isa, pinili ni Mar ang kanyang lokasyon. Gustuhin man ni Julius Reed na tumakbo o humingi ng tulong, wala siyang pagkakataon. Hindi inaasahan ng mga taga-Deep Cold na magiging libingan nila ang lugar na ito. Julius Reed, sumigaw si Mori, inilaan ko ang iyong ulo para sa aking sarili. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang kanyang pananalita ay napuno ng kayabangan. Bilang isa sa mga pinuno ng Deep Cold, ang lakas ng pakikipaglaban ni Mori ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot. Ganun ba? Kung gayon, naghihintay ako sa iyong kaganhawahan. Sabi ni Julius Reed na may malabong ngiti, mabilis na gumalaw sa harap ni Mar. Pero bago iyon, may isa pa akong dapat patayin. Habang nagsasalita siya, sumuntok siya. Bang! Matigas na tinamaan ng kamao ang Highlander. Ang Mar na orihinal na nakatayo doon ay naging isang tumpok ng mga damit, nakakalat sa lupa. Disguise technique. Mabilis na naglakad si Aaron Jackson, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Sanay talaga ang kalaban sa disguise techniques. Ang napakalaking lalaki ay tahimik na nadulas sa ilalim ng kanilang mga ilong. Julius Reed, titingnan natin ang tungkol dyan. Sa telepono, nanginginig ang tono ni Mori. Ang bawat miyembro ng Hades Canyon ay isang malaking shot na may matagal nang itinatag na reputasyon, at ang mga taong ito ay hindi kailanman nabigo. Ngayon, bilang isang pinuno, ang katotohanan na pinahintulutan niya ang Deep Cold na mawala ang isang mahusay na Shadow Warrior sa kanyang misyon ay sadyang hindi mapapatawad. Mahuhulaan pa niya na tiyak na hahatulan siya ng ilang hindi nasisiyahang individual sa Deep Cold meeting. Huwag magmadali, bago mo ibaba ang telepono, tingnan mo ito. Kinuha ni Julius Reed ang telepono at inikat ang camera sa gilid ng kalsada. Kung hindi ka titingin, magsisisi ka. Pagkatapos niyang magsalita, inilabas niya ang kanyang baril sa kanyang baywang at nagpaputok ng 3 putok sa puno. Bang! 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 Matapos ang 3 putok ng baril. Pumalakpak, isang maitim na figure ang nahulog mula sa puno. Nagmamadaling inakay ni Aaron Jackson ang kanyang mga empleyado para tingnan. Kuya, siya yung taong tumakas lang. Nang makita nila ang bangkay na nakadilat ang mga mata sa kamatayan sa lupa, si Aaron Jackson at ang kanyang mga empleyado ay natigilan lahat. Hindi ba itong si Mar na nakatakas lang? Paano siya napunta sa puno? Ang sama ng loob na ito, tatandaan ko. Pinisil ni Mori ang ilang mga salitang ito sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin bago mabilis na ibinaba ang video call. Sa isang galaw, 2 miyembro ang nawala, at hindi na malayo ang kanyang impeachment. Off, maglinis ka dito, sabi niya. Ngayon ay gusto niyang mamuhay ng matiwasay, ngunit ang ilan ay hindi pumayag. Itinulak nila siya para kumilos. Pagkabalik sa kanyang vilya, ang karaniwang walang pagod na si Julius Reed ay nakatulog ng mahimbing sa unang pagkakataon. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malabong figure na may hawak na isang banal na espada na kumikinang na may liwanag na bahaghari, na bumubulusok sa kanyang dibdib. Kasabay nito, ang singsing sa kamay ni Julius Reed ay nagbuga ng isang kumikislap na pulang ilaw, na lumalakas at lumiliwanag. Kinaumagahan, nagmamadaling pumunta si Julius Reed sa grupo kasama si Keller Radcliffe. Bagamat na-stabilize na nila ang presyo ng stock noong nakaraang araw, nag-aalala pa rin si Keller Radcliffe. Ang Golden Eagle Group ay agresibo at tiyak na hindi hahayaan ang mga bagay-bagay. Lahat ng Five River Province ay nanunood ngayon, at si Stanislaus Potter ay parang nakaupong pato.
Pagdating ng dalawa sa kumpanya ng 7:00 ay nandoon na si Zaid Radcliffe at ang kanyang ama. Sa pagtingin sa nasa sabik ngunit pagod na lolo at apo, si Julius Reed ay hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ha, maaga pa, gusto mo bang maupo ng kaunti sa upuan ng chairman? Si Otis Radcliffe ay nagpakawala ng malamig na tawa mula sa kanyang wheelchair. Pagkauwi noong nakaraang araw, hindi nakatulog ng maayos ang lolo o apo. Ang saloobin ng Titan Group ay napaka-abnormal, na tila ganap na bumagsak sa Golden Eagle Group, na nagpatibay ng isang do-or-die stance. Sa madaling araw lamang nalaman ni Zaid Radcliffe sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon na si Stanislaus Potter ay magpapalaki ng kanyang stake ngayon, at noon lamang nakatulog ng maayos ang lolo at apo. Sa kanyang panaginip, si Otis Radcliffe ay nakaupo sa upuan ng chairman, habang si Julius Reed at ang kanyang asawa ay lumuhad sa harap niya, na naghahain ng tsaa at tubig. Sa paggising, hindi na siya makapaghintay na dalhin si Zaid Radcliffe sa grupo, umaasang maisa sa katuparan ang kanyang magandang panaginip. Sa tingin ko gusto mong manatili sa wheelchair na iyon ng kaunti pa, sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, nang hindi siya tinuloy. Nakatatak na ang kapalaran ng lolo at apo, buti na lang nagdelusyon pa sila, hindi alam ang totoo. Hindi rin masyadong nagsalita si Keller Radcliffe, dahil siya mismo ay hindi sigurado. Sa pagharap sa isang behemoth tulad ng Golden Eagle Group, sino ang makatitiyak na mabubuhay sila? Isang desperadong hakbang lamang ng Titan Group ang nagbigay daan sa mga stock ng Radcliffe Group na bahagyang tumaas kahapon. Dahil sa galit, si Stanislaus Potter, kasama ang kanyang mga kasama, ay muling pumasok sa arena, ngunit kaya ba talaga ni Ovidio Cook ang kanyang sarili? Ang tanging magagawa niya ay subukang patatagin ang sitwasyon hanggat maaari. Maaga pa ring tinawag ang regular na pagpupulong ng direktor, at ang lahat ay dumating sa grupo ng may mabigat na puso. Ang mga miyembro ng Radcliffe clan, na karaniwang walang pakialam sa mga gawain ng grupo, ay nagsimulang mapansin. Keller Radcliffe, hindi ako naniniwalang makakalampas ka ngayon, sigaw ni Otis Radcliffe mula sa kanyang wheelchair. Bagamat ito ay isang board of directors sa pangalan, ito ay halos isang panoorin para sa Radcliffe family na panoorin ang kahihiyan ni Keller Radcliffe. Ang mga nangunguna at madla ay pumwesto na, ang kulang na lang ay ang script. Ano ang gagawin mo kapag nalampasan ko ngayon? Malumanay na tanong ni Julius Reed na nakasandal sa upuan. Seryoso ka, kung tumaas ang presyo ng stock ngayon, ibibigay ko sa iyo ang aking mga armas. Otis. Malamig na tumawa si Radcliffe, kung bumagsak ito, gusto ko ang iyong mga binti. Do you dare? Si Zaid Radcliffe, na ang mga binti ay nabali ni Julius Reed, ay laging may hawak na A. Makatayo man siya sa kinabukasan, ayon sa sinabi ng doktor, malote siya at mahihirapang maglakad ng normal. Gusto niyang mag-higanti. Ito ay isang deal. Lahat ng tao dito ay maaaring magpatotoo, sekretarya, mag-ingat sa recording pen, ay record ito, sumenya si Julius Reed, at agad na kinuha ng sekretarya ang recording pen. Ha, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Ngayon, ang mga paa mo, inaangkin ko na. Nang makitang sumang-ayon ang kabilang partido, nagulat si Otis Radcliffe sa una, pagkatapos ay lihim na natuwa. Pagka-uwi kahapon, nag-analyze si Zaid Radcliffe magdamag. Ang mga likidong asset ng Titan Group ay halos maubos, at kung ang Golden Eagle Group ay patuloy na gagawa ng mga paggalaw, si Ovidio Cook ay walang kapangyarihan. Sa oras na iyon, hindi lamang babagsak ang mga stock ng Radcliffe Group, ngunit hindi magiging imposible na ganap itong masira. Kung ikukumpara sa mga galaw kahapon, malinaw na seryoso si Stanislaus Potter ngayon. Sa likod niya, maraming tycoon mula sa Five River Province ang sumusuporta sa kanya. Si Julius Reed ay nakatadhana na matalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 71, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng maging low-key sa lungguhit L? Nagdaraos din ng board meeting ang Titan Group. Wala pang 8:00 ng umaga, pero nakaupo na lahat sa conference room ang mga shareholder at executive ng kumpanya. Chairman, kung magpapatuloy ka sa sarili mong paraan, sisirain mo ang hirap ng lahat. Hindi naging madali para sa Titan Group na makarating sa kung nasaan tayo ngayon.
Nagawa nating masecure ang posisyon ng boss sa Gonzales City at makipaglaban pa para sa dominasyon sa Five River Province sa loob ng ilang taon. Pero ngayon, sira na ang lahat. Ang mga aklat ng kumpanya ay nagpapakita ng wala pang 2 bilyon sa likidong pondo na natitira, at ang aming mga panlabas na proyekto ay nasa bingit ng default, habang maraming mga panloob na proyekto ang maaari lamang ihinto. Galit na inihayag ng mga executive ang kanilang kawalang kasiyahan. Kahapon, nang lilipat na sana si Ovidio Cook, pinipigilan siya ng mga taong ito. Ngunit ang Titan Group ay kumpanya ni Ovidio Cook, at may kapangyarihan siyang magpasya sa lahat. Sa pagharap sa oposisyon ng mga ehekutibo, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City ay mapanghamon, halos maubos ang buong kumpanya. Matapos masunog ang 80 bilyon sa isang araw, hindi na maupo ang mga executive at nagpasyang pilitin ang kudeta sa palasyo. Sa Titan Group, bagamat wala silang hawak na bahagi, ang sweldo ng bawat tao ay pinakamataas sa industriya. Kung bumagsak ang Titan Group, hindi may iwasang masira ang kanilang mga interes. Chairman, galit na galit ang Golden Eagle Group, nagsimula na silang mabaliw na gumanti sa atin mula pa kaninang umaga. At hindi lang sila, marami sa malalaking kumpanya sa Five River Province ang sumali sa larangan ng digmaan. Sigaw ng isang balisang manager, na may hawak na mga dokumento. Simula kahapon, ibinaba ng mga taong ito ang kanilang trabaho para tumuon sa walang usok na digmaang ito. Pero habang nanonood sila, mas lalo silang nababalisa. Karaniwang kalmado at matatag, si Ovidio Cook ay nagtatapon na ngayon ng pera tulad ng isang taong nagmamay-ari, na namamahala upang itaboy ang OpenSea ng Golden Eagle Group kahapon lang. Ngunit walang natuwa tungkol dito. Dahil ang tanging kinalabasan ng pagkagalit kay Stanislaus Potter ay ang tiisin ang parang bagyong ganti ng pamilya Potter. Pagkatapos ng labanan kahapon, ang Titan Group ay nasa dulo ng lakas nito, at ngayon ay wala na itong kapangyarihang lumaban muli. Ito ba ang iniisip ninyong lahat? Sumando si Ovidio Cook sa kanyang executive chair, pinagmamasdan ang mga tauhan sa paligid. Sa mukha niya, walang nikatiting na ripple. Oo, hindi maaaring bumagsak ang Titan Group. Kahit na tayo ay lubhang nasugatan, hanggat ang mga berdeng burol ay naroroon, hindi tayo dapat matakot na maubusan ng kahoy na panggatong. Nagsalita ang isa sa mga direktor. Ayon sa iyong mga opinyon, ano ang dapat gawin ng grupo? Mahinahong tanong ni Ovidio Cook. Kahit na nasa krisis na ang Titan Group, at sinimulan na ni Stanislaus Potter ang digmaan, wala pa rin siyang pakialam. Sa pagsuporta sa kanya ng Ridge family, gaano kalaki ang kikitain ng pera ni Stanislaus Potter? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagiging maluho ng Ridge family. Ang mansyon, maningning na may ginto at pilak, mga sahig na binalutan ng mga perlas at jade, ang bawat tanawin ay huwaran ng karangyan. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kalakas si Julius Reed. Ang isang pagbigkas ni Truman Ridge ng Mr. Reed ay nag-iwan kay Ovidio Cook na natulala sa kinauupuan, habang tumatagal ay bumalik sa kanyang katinuan. Lahat, iminumungkahi kung humingi tayo ng paumanhin sa Golden Eagle Group, na nagpapakita ng ating sinseridad. Kasabay nito, agad tayong mag-withdraw ng pondo mula sa Radcliffe Group at tulungan si Stanislaus Potter sa kanyang paghihiganti. Nagsalita ang manager. Bagaman medyo nakakahiya ang gayong ideya, maaari nitong iligtas ang kanilang buhay. Si Stanislaus Potter ay humahabol sa mukha, ang pagpapatuloy ng laban ay walang pakinabang. Kapag nagpakita ng kahinaan ang Titan Group at nagbigay ng sapat na mukha sa pamilyang Potter, natural na pipigilan ni Stanislaus Potter ang kanyang mga pag-atake. Pareho ba kayo ng nararamdaman? Matapos marinig ang mga salita ng manager, sinuri ni Ovidio Cook ang mga nasa paligid niya. Sumasang-ayon ako, pumayag din ako, bagaman ito ay nakakahiya, maaari nitong iligtas ang ating kinabukasan. Ang bawat isa ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa isa't isa, bumoto sa desisyon. Napakahusay, Ministro Davenport, mamuhunan ka agad. Ano man ang ilagay ni Stanislaus Potter, tutumbasan natin ito. Tumanggo si Ovidio Cook, pagkatapos ay biglang inutusan ang ministro ng pananalapi, si Lazarus Reed. Chairman, pagkasabi niya nito, si Lazarus Reed ay natigilan sa kinatatayuan.
Nag-alinlangan din ang ibang executive kung nagkamali sila ng narinig. Walang gaanong pera ang Titan Group, kaya anong karagdagang puhunan? Just do it. Kung sino man ang ayaw, mas mabuting umalis ng maaga. Hinampos ni Ovidio Cook ang dokumento sa mesa at tumalikod, humakbang palayo sa conference room. Ano ang dapat nating gawin? Pagkaalis niya, nagtinginan ang mga executive na may pagtataka. Sa kanilang mga alaala, si Ovidio Cook ay hindi kailanman gumawa ng mga desisyon sa kanyang sarili. Pero bakit, noong nahaharap sa ganoong kalaking desisyon, iginiit ng chairman na magpatuloy? Diyos ko, noon lang, nagulat si Lazarus Reed. Anong nangyari? Si Stanislaus Potter ba ang nagpipilit sa pag-atake? Ang mga puso ng mga executive ay lahat sa kanilang mga lalamunan, ako ay dapat na nakikita ang mga bagay. Xiao Gao, halika at tulungan mo akong tingnan. Pinunasan ni Lazarus Reed ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. 10 milyon, 100 milyon, 1,000 milyon, bilyon, 10 bilyon, 100 bilyon, 100 bilyon. Ang babaeng nagngangalang Xiao Gao ay nabigla sa gulat, ang kanyang mukha ay puno rin ng pagkamangha. Paano mayroon pa ring 100 bilyon sa account ng kumpanya? Sa kanyang sigaw, mabilis na nagsiksikan ang mga executive. Holy crap, isa na talagang 100 bilyon. Hindi ba 18 bilyon na lang ang natitira kagabi? Maaaring nagkakamali ang sistema, Ministro Davenport, ay refresh ito muli. Paano ito posible? Sabay-sabay na nag-uusap ang lahat, bakas sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Hayaan mo akong suriin. Huminga ng malalim si Lazarus Reed para pakalmeyan ang sarili, kinuha ang kanyang telepono, at tumawag sa bangko. Matapos ang mekanikal na boses ng mga digit ay dumating sa pamamagitan ng telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig at ang telepono ay kumakalat sa lupa. Totoo naman, pinaihit niya ang kanyang leeg ng kahoy, ang kanyang katawan ay nagsisimula ng bahagyang manginig. Ang likidong pondo ng Titan Group ay mayroon lamang 100 bilyon, at halos masunog na nila ito kahapon. Ang mga karagdagang pondo sa account ngayon ay higit pa sa sapat upang pasiglahin sila. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Gawin mo na lang. Nagsalita na ang chairman, talunin natin ang anak ng asong Golden Eagle Group na iyon. Bullying with power. Sapat na sa akin ang Potter family people. Ano ang espesyal sa Five River Province? Pagdating sa Gonzales City, kailangang umikot ang mga dragon at kailangang humiga ang mga tigre. Pumasok na tayong lahat. Ang silid ng pagpupulong, na napuno ng hangin ng kalungkutan ilang sandali lang ang nakalipas, ngayon ay labis na nasa sabik. Samantala, sa Ridge Family Estate sa Five River Province, isang matandang lalaki ang dahan-daang nagsasanay ng tai chi sa looban. Ang kanyang kasuotan ay payak, nakasuot lamang ng maluwag na balabal. Ngunit sa isang mas malapit na pagtingin, mapapansin ng isa na ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang ng ginto, na nababalutan ng jade. At ang lahat ng mga kagamitan sa paligid ay gawa sa ginto at pilak. Kahit na ang lupa ay nakaimbed na may hindi mabilang na luminous pearls. Master, nailipat na ang pera. Isang katulong ang lumapit sa matanda mula sa likuran at bamulong. Kailangan mong bigyang pansin ang bagay na ito, siguraduhing walang mangyayaring masama. Tumango ang matanda at nagpatuloy sa pagsasanay ng tai chi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang katulong ay nagtanong, Guro, bakit hindi ka maglipat ng marami? Lumingon ang katulong, nagtataka kung ano ang iniisip ng pinuno ng clan. 100 bilyon, at personal niyang ginawa ang paglalakbay. Talon, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? We should be low-key. Intindihin mo ang ibig sabihin ng low-key. Tingnan mo ako, simple lang ang suot ko. Kahit mag-walkout ako sa kalsada, hindi ako hihingi ng pera ng mga pulubi. Ang matanda ay pinarusahan na may hangin ng pagkabigo. Master, iyong luminous pearl na nasa singsing mo ay mas malaki pa sa mata ng baboy. Yung kwintas sa leeg mo, kitang-kita ko ang ningning nito mula sa daan-daang metro ang layo, tinatawag din bang low-key? Nagpout si Talon, halatang hindi masaya. Ito, kalimutan mo na to. Siguraduhin mo lang na bantayan mo yan. Kung may nangyaring mali dito, kailangan talaga nating mam-alamos sa mga lansangan. Tumangala si Truman Ridge,
Kumikislap ang kanyang mga mata sa mga alaala ng binatang iyon. Ang nagbabalik na lalaki ng Snowy Knight, bulong niya sa sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 72, Pagtanggal sa Tagapangulo 1. Bang! Bigyan mo ako ng paliwanag. Humihingi ako ng paliwanag. Sinipa ni Stanislaus Potter ang pinto ng conference room, galit na nakatingin sa masikip na silid. Ang kaninang maingay na conference room ay naging nakakatakot na tahimik. Ang lahat ng mga executive ay ibinaba ang kanilang mga ulo, iniwas ang tingin ng chairman. Magsalita ka. Lumapit si Stanislaus Potter sa general manager at sinuntok ang mesa. Sa kanyang kamay, may hawak siyang financial report. Malinaw nitong naitala kung paano sila nabigo sa digmaang ito sa negosyo. Ipaliwanag mo sa akin. Ang tagapangulo, ang Titan Group ay namuhunan ng kabuoang 17 bilyon sa loob lamang ng kalahating araw. Ang pangkalahatang tagapamahala, na may mababang ulo at nanginginig ang boses, ay nagsabi, ang mga negosyante na dating kakampi natin, nang makita ang sitwasyong ito, ay binawi ang kanilang kapital at tumakas. Ang mga negosyante ay hindi tanga. Sa kanilang mga mata, walang permanenteng kaaway, permanenteng interes lamang. Kinampihan nila ang Golden Eagle Group dahil naniniwala sila na walang tsansa na manalo ang Radcliffe Group. Hindi lamang sila makakagawa ng pabor kay Stanislaus Potter sa pamamagitan ng pagsali ngunit nakakuha din sila ng ilang mga benepisyo. Ngunit ngayon, nagbago ang sitwasyon. Ang tila mahinang Radcliffe Group, sa ilalim ng galit na pag-atake ng Golden Eagle Group, ay hindi nakaranas ng pinsala. Ang Titan Group, na humaharang sa kanilang landas, ay nakikipaglaban sa isang desperadong labanan at sa isang punto ay naging sanhi pa ng pagbagsak ng stock ng Golden Eagle Group. Sa puntong ito, ang mga negosyante mula sa Five River Province ay nawalan ng malaking halaga ng pera. Ang pagpapatuloy ng laban ay hindi lamang magbubunga ng walang mga benepisyo ngunit maaari ring madaling i-drag ang mga ito pababa. Sa makatuwid, ang mga nagdedeklara ng kanilang kapatiran at nangakong lalaban sa tabi ng Golden Eagle Group ay mabilis na umaatres. Hindi man lang nila ipinaalam kay Stanislaus Potter. Chairman, kung magpapatuloy ito, tapos na tayo. Lakas ng loob na magsalita ang general manager. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Stanislaus Potter. Ang pinaniniwalaan na isang patayan ay naging sariling pagbagsak. Sabihin mo ulit yan. Hinawakan ni Stanislaus Potter ang kwelyo ng general manager, namumula ang mga mata. Siya ay isang natatanging negosyante ng Five River Province, at ang Golden Eagle Group ay isa sa mga nangungunang kumpanya doon. Ngunit nahaharap sa isang maliit na negosyo mula sa Gonzales City, sila ay lubos na walang magawa. Chairman, kung magpapatuloy ito, papatayin lang nito ang Golden Eagle Group. Huminga ng malalim ang general manager at tumili habang nakapikit. Wala na siyang kinatatakutan ngayon. Walang gustong makita ang Golden Eagle Group na bumagsak sa estadong ito. Chairman, please stop. Bagamat mahalaga ang mukha, ang pera ng Titan Group ay tila walang katapusan. Hindi tayo maaaring magpatuloy. Tagapangulo, mangyaring muling isaalang-alang. Tumayo ang lahat ng mga empleyado, nakatingin sa galit na si Stanislaus Potter. Tapusin na natin ito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim si Stanislaus Potter at naglabas ng utos sa paus na boses. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Natalo ang Golden Eagle Group. Natalo siya. Isang matinding pagkatalo. Nai-imagine pa niya kung paano siya makikita ng mga tao mula sa Five River Province. Julius Reed, Ovidio Cook, dapat kayong dalawa ang mamatay. Huminga ng malalim si Stanislaus Potter habang ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay pumipitik. Wala nang masumpong ang Dustless, at hindi pa nakabalik si Harlan Potter. Ang kanyang pinakamalaking trump card ay naging hindi kilala. Kasalukuyang naka-off ang numero na iyong nadial. Nang marinig ang pamilyar na boses sa telepono, ibinaba ni Stanislaus Potter ang tawag at sinabi sa isang bodyguard sa tabi niya, alamin kung saan nagpunta sina Dustless at Harlan Potter. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng balita na si Julius Reed ay buhay pa. At ang katotohanan na si Dustless at ang kanyang disipulo ay nawawala ay naging sanhi ng labis na pagkabalisa ni Stanislaus Potter. Habang ang ilan ay nababalisa,
Ang iba naman ay natuwa. Sa loob ng meeting room ng Radcliffe Group sa Gonzales City, kasing lamig ng yelo ang kapaligiran. Si Zaid Radcliffe at ang kanyang apo ay nagsuot ng madilim na mga ekspresyon, ang kanilang paghinga ay lumalakas at mas mabilis. Mula umaga hanggang ngayon, hindi lang bumagsak ang presyo ng stock ng Radcliffe Group, tumataas ito. Pinilit nitong lunukan si Otis Radcliffe, na naghanda ng sagana sa mga panunuya, sa kanyang mga salita. Ang mga panunuya na maingat niyang inihanda magdamag, naghihintay na ipahiya si Keller Radcliffe nang siya ay bumaba bilang tagapangulo, ngayon ay tila walang kabuluhan. Ding! Hello! Sinulyapan ni Zaid Radcliffe ang caller ID at agad na sinagot ang tawag. Ito ang kanyang kaibigan sa Golden Eagle Group, lahat ng mga galaw ng Golden Eagle Group ay nalik kay Zaid Radcliffe ng taong ito. Ano? Matapos marinig ang sinabi ng kabilang partido, si Zaid Radcliffe ay tinamaan ng kidlat. Sa higit sa 70 taong gulang, na may hindi mabilang na mga bagyo na naranasan, siya ay naging bato. Lolo, anong nangyari? Nang makita ang ekspresyon ni Zaid Radcliffe, lumubog ang puso ni Otis Radcliffe. Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho sa Radcliffe Group, alam na alam niya ang estilo ng kanyang lolo. Hindi siya ganito ang ugali maliban kung may nangyaring malaking bagay. Itinigil ng Golden Eagle Group ang pagkubkob sa Radcliffe Group. Sa mga salitang ito mula kay Zaid Radcliffe, isang alon ng kaguluhan ang dumaan sa boardroom. Ano? Pinabayaan lang ni Stanislaus Potter. Ang bagay na ito ay kaalaman ng publiko, ang buong Five River Province ay pinag-uusapan ito, at ngayon ay umatras si Stanislaus Potter, hindi ba siya natatakot na maging lozenge stop? Tumpak ba ang impormasyong ito? Ang mga tagapagsalita ay pawang mga miyembro ng Radcliffe clan, sila ay tulad ng sabik na si Zaid Radcliffe para kay Keller Radcliffe na mapatalsik. Noong sina Otis Radcliffe at Zaid Radcliffe ang namumuno, ang mga miyembro ng clan na ito ay madalas na nangungurakot ng mga pondo. Ngayong nasa pwesto na si Keller Radcliffe, personal na namamahala sa pananalapi, walang nang ahas na gamitin ang kahit isang sentimo ng pera ng kumpanya. Dahil dito, lubusang nagalit ni Keller Radcliffe ang mga miyembro ng Radcliffe clan. Napakatumpak, tinatalakay ito ng buong Five River Province. Huminga ng malalim si Zaid Radcliffe, pilit na kinakalma ang nanginginig niyang katawan. Hindi niya maintindihan, sa financial power ng Golden Eagle Group, bakit sila susuko. At pagkatapos ng mahabang labanan sa negosyo, paano pa rin tataas ang presyo ng bahagi ng Radcliffe Group? Na-withdraw na niya ang lahat ng likidong pondo, walang iniwan ang Radcliffe Group kundi isang walang laman na shell. Si Kwame Potter ay pinalo ng husto ni Julius Reed, dito mismo sa meeting room na ito ng Radcliffe Group. Stanislaus Potter, paano niya matitiis ang gayong kahihiyan at lunukan ang kanyang pagmamataas? Dahil iyon ang kaso, kung gayon hindi na ako magtitimpi pa. Dahan-daang tumayo si Julius Reed at nagsimulang maglakad patungo sa Otis Radcliffe, hakbang-hakbang. Anong gagawin mo? Sa pagtingin kay Julius Reed na nakatayo sa tabi niya, si Otis Radcliffe ay natatakot na parang kaharap niya ang Grim Reaper. Mabilis niyang itinulak ang kanyang wheelchair, sinubukang tumakas. Pero hahayaan ba siya ni Julius Reed? Di ba sabi mo kanina, gusto mong iabot ang dalawang kamay mo sa akin? Binabalaan kita. Hindi pa ito tapos. Sa palagay mo, ligtas ba ang posisyon ng chairperson ni Keller Radcliffe? Si Stanislaus Potter ay naghihintay lamang ng kanyang oras. Sinaktan mo ang kanyang anak, hinding-hindi ka bibitawan ni Stanislaus Potter. Dahil sa takot, si Otis Radcliffe ay nanginginig at nauutol sa kanyang pananalita. Ilang beses na siyang nakatanggap ng palo mula kay Julius Reed kamakailan, at nangingibabaw ang takot sa kanyang puso. Julius, hayaan mo na. Nang makitang ganito si Otis Radcliffe, nakaramdam si Keller Radcliffe ng matinding habag. Pagkatapos ng lahat, si Otis Radcliffe ay kanyang kapatid, na may dalang parehong dugo ng pamilya Radcliffe sa kanyang mga ugat. Sige, lumingon si Julius Reed kay Keller Radcliffe, saka sinipa ang wheelchair ni Otis Radcliffe. Kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang laban kay Keller Radcliffe muli, huwag mo akong sisihin kung kitilin ko ang iyong buhay. Ikaw, si Otis Radcliffe, na nakahandusay sa lupa, ay nasa sobrang sakit kaya napangiti na lamang siya. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa naghihilom, at ngayon, nang ibinagsak ni Julius Reed sa lupa, ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang mga sugat.
Huwag kang masyadong masiyahan sa iyong sarili. Malamig na sumangot si Zaid Radcliffe, pagkatapos ay nagsalita, dahil tumaas ang presyo ng share ng kumpanya, gagamitin ko ang mga karapatan ng aking direktor na patalsikan si Keller Radcliffe mula sa posisyon ng chairperson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 73, Pangunahing Shareholder 1. Anong sabi mo? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed. Sabi ko, gusto kong gamitin ang karapatan ko bilang direktor at patalsikan ang chairman. Sabi ni Zaid Radcliffe sabay tawa ng malamig. Ang orihinal niyang kasunduan ay ibigay ang posisyon ng chairman kay Keller Radcliffe, na nagawa na niya. Ngunit bilang dating chairman, hawak ni Zaid Radcliffe ang 20% ng shares ng kumpanya, mayroon pa ring 15% si Otis Radcliffe, at ang iba pang miyembro ng Radcliffe clan ay may hawak na halos 40%. Hanggat iminungkahi niyang patalsikan si Keller Radcliffe, walang makakapidyo sa kanya. Bagamat si Keller Radcliffe ang kasalukuyang chairman, wala siyang pagmamayari ni isang bahagi ng kumpanya. Sa simula pa lang ay nakita na ni Zaid Radcliffe ang sitwasyong ito, kaya hindi siya nagbigay ng anumang bahagi sa kanyang apo. Lolo, nang marinig ito, naging awkward ang mukha ni Otis Radcliffe. Apo, huwag kang mag-alala. Bumoto tayo saglit at tingnan natin kung sino ang tunay na chairman. Lumakad si Zaid Radcliffe nang may malalaking hakbang at tinulungang tumayo si Otis Radcliffe. Biglang tumahimik ang kwarto. Logically, sa ganoong kapana-panabik na sandali, ang mga miyembro ng Radcliffe family ay dapat na nagyaya. Ngunit sa kabaligtaran, lahat ng mga taong ito ay yumuko, tila umiiwas sa mga tingin ni Zaid Radcliffe. Lolo, paano mo ito nagawa? Galit na tumayo si Keller Radcliffe. Itinuro si Zaid Radcliffe habang tinanong niya ito, hindi ba ako ang sarili mong apo? Bakit matatanggap ni Otis ang pagmamahal mo, ngunit hindi ako? Ngayon tinatrato mo ako na parang kaaway mo. Bakit? Habang nagsasalita siya, walang tigil na tumulo ang mga luha niya. Sa pagiging miyembro ng Radcliffe family, talagang tinalikuran siya ng buong angkan. Walang nagtuturing sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya. Bago lumipat si Julius Reed, ang mga taong ito ay nasiyahan sa panlilibak sa kanila araw-araw. Matapos maging maimpluwensya si Julius Reed at nagsimulang makipagkaibigan, sinimulan silang sabutahin ng mga taong ito ng palihim. Hindi ba't isang kaluwalhatian para sa buong pamilya kapag naging malakas ang manugang na si Radcliffe? Ngayon parang hindi naman talaga. Ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring humantong sa isang magandang buhay. Kapag sila ay gumawa ng mas mahusay kaysa sa iba, sila ay umaakit ng selos. At ito ay selos mula sa kanilang sariling pamilya. Keller Radcliffe, sa sandaling pinakasalan mo ang talunan na iyon, nawala ang iyong halaga sa akin. Paano ko maibibigay ang pamilya sa isang babae? Sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang apo, malamig na sagot ni Zaid Radcliffe. Si Keller Radcliffe ay ikinasal na, at sa isang talunan. Kung isang araw ay may iba pang intensyon ang kanyang apo, o kung si Julius Reed ay nagudyok ng gulo, tiyak na kapahamakan ang kanilang Radcliffe family. Ang Radcliffe Group ay panghabang buhay na pagsisikap ni Zaid Radcliffe, hinding-hindi niya ito ibibigay sa isang babae kahit anong mangyari. Mula ngayon, ikaw at ako ay tapos na. Nakaramdam ng lungkot si Keller Radcliffe habang patuloy na umaagos ang mga luha. Julius, alis na tayo. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa Radcliffe family. Ang heartbrokenness ay maaaring ituring na kasalukuyang pinakatotoong paglalarawan ni Keller Radcliffe. Hinawakan niya ang kamay ni Julius Reed at nagsimulang maglakad patungo sa pinto na may mabibigat na hakbang. Stop! Sa tingin mo makakaalis ka ng ganito? Biglang naging yelo ang tingin ni Zaid Radcliffe. Ganito ka nabagbog kay Otis, tapos ngayon akala mo makakaalis ka na. Pumalakpak siya, at agad na pinalibutan ng grupo ng mga security guard ang entrance. Bagamat alam niyang maaaring hindi kapareha ni Julius Reed ang mga gwardya na ito, hinding-hindi niya hahayaang umalis ang dalawa sa lugar na ito nang walang anumang pinsala. Umalis. Bakit tayo aalis? Nang makita ang security sa pinto, sumili ang ngiti sa labi ni Julius Reed. Mula ngayon, ikaw na ang chairman ng Radcliffe Group. Niyakap niya ng mahigpit si Keller Radcliffe, puno ng ekspresyon ang mga mata. Sa ganoong sandali,
Sino ang makakaunawa sa kawalan ng kakayahan at paghihirap sa puso ni Kella Radcliffe? Huwag kang mangarap sa sikat ng araw. Habang pinapanood ang dalawang magkayakap, malamig na bumantong hininga si Zaid Radcliffe. Ngayon, paalisin ko na kayo sa posisyon ng chairman. Ang pagkakaroon ng ganap na shareholding, ito ay isang simpleng gawain para sa kanya. Gayunpaman, ang kakaiba ay si Otis Radcliffe, na napupuot kay Julius Reed, ay hindi umimik sa sandaling ito. Nakaupo siya sa wheelchair na nakayuko, tahimik. At ang iba pang mga Radcliffe, tulad ng mga frostbitten eggplants, lahat ay sunod-sunod na nakabitin ang kanilang mga ulo. Anong ginagawa mo? Tiningnan sila ni Zaid Radcliffe nang may pag-aalinlangan at naguguluhan na nagtanong, ang presyo ng stock ng kumpanya ay tumataas, lahat kayo ay nakinabang dito, bakit ang mahabang mukha? Sa round na ito ng komersyal na labanan, hindi lamang naiwasan ng Radcliffe Group ang anumang pagkalugi, ngunit mayroon din itong malaking halaga ng kapital na iniksyon. Ang Titan Group ay patuloy na nagbuhos ng pera, na nagpapataas ng kanilang net worth ng 3 beses. Ang pinakamalaking benepisyaryo ay ang mga shareholder na ito mula sa Radcliffe clan. Speaking of which, dapat talaga akong magpasalamat sa inyong lahat. Lumingon si Zaid Radcliffe, nakatingin kay Kella Radcliffe na may masiglang ngiti. Kung hindi dahil sa iyo, ang Titan Group ay hindi desperadong naghagis ng pera. Ngunit ngayon, oras na nating anihin ang ani. Bagaman hindi marangal ang pagkuha ng mga bunga ng paggawa ng iba, si Zaid Radcliffe ay palaging ganitong uri ng tao. Hanggat may pakinabang na makukuha, hindi siya titigil. Kung hindi dahil sa diskarteng ito, wala sana ang Radcliffe Group kung nasaan ito ngayon. Ngayon, iminumungkahi kong tanggalin si Kella Radcliffe bilang chairman. At the same time, ako sa posisyon ng bagong chairman. Naglakad si Zaid Radcliffe na nakasabit ang mga kamay sa likod, hakbang-hakbang patungo sa kinauupuan ni Kella Radcliffe. Tara na, sa gitna ng pag-iyak, tumangala si Kella Radcliffe kay Julius Reed at ngumiti ng mahina. Ang kanyang angkan, ang kanyang lolo, lahat sila ay nagtaksil sa kanya. Tanging ang kanyang asawa, na minsan niyang minamaliit, ang nanatili sa tabi niya sa kabuuan. Bakit aalis? Di ba sabi ko, ikaw ang mag-iisang may-ari dito? Marahang pinunasan ni Julius Reed ang kanyang mga luha, isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Wala kaming shares, hindi namin kayang labanan sila. Pagkasabi nito, napatingin si Kella Radcliffe kay Zaid Radcliffe. Ang mga miyembro ng pamilyang Radcliffe na ito ay may ganap na kontrol, at tiyak na hindi naniniwala si Kella na susuportahan nila siya. Ngayon tila, ang pag-alis ay hindi maiiwasan. Hindi nakipagkasundo dito si Kella Radcliffe. Mas magagawa niya, kaya niyang patunayan ito sa lahat. Ngunit ngayon, wala nang pagkakataon. Tutol ako. Nagtaas ng kamay si Julius Reed, nakangiti habang nakatingin kay Zaid Radcliffe. Tutol ka. Direktang natuwa si Zaid Radcliffe sa pagtutol. Tumingin siya kay Julius Reed, umiling-iling at sinabing, ito ang board meeting, anong karapatan mong magsalita? Mayroon ka bang isang bahagi sa kumpanya? Masyado kang berde para kalabanan ako. Si Zaid Radcliffe ay nagpapanatili ng isang alas mula noong siya ay pumayag sa taya. Bagamat hindi siya naniniwala na mapapatatag ni Kella Radcliffe ang presyo ng stock. Ngunit lahat ng nangyayaring ito ay lalong nagpapasalamat sa kanyang matalinong desisyon. Bagamat hindi niya maiwasang masensure, ano ang mahalaga? Hindi kaya siya ang matatawa sa huli. Sabi ko, tutol ako. Mariing ulit ni Julius Reed. Julius, umiling si Kella Radcliffe, senyales na huwag na itong magsalita pa. Napakalinaw niya tungkol sa pamamahagi ng equity sa Radcliffe Group. Hanggat may gustong gawin si Zaid Radcliffe, walang makakapigil sa kanya. Ang iyong pagtutol ay hindi wasto. Dumilim ang mukha ni Zaid Radcliffe habang malamig na magsalita. Paumanhin, ako ang pinakamalaking shareholder ng grupo. Hinugot ni Julius Reed ang isang dokumento mula sa kanyang jacket at itinapon ito sa harap ni Zaid Radcliffe. Ito ang dokumento ng share transfer, tingnan mong mabuti ang mga numero dito. Ano? Kinuha ni Zaid Radcliffe ang dokumento na may pag-aalinlangan at punon ng hindi paniniwala ang kanyang mukha. Nasaan ang iyong mga bahagi? Siya ay tumingin ng katutubo sa mga miyembro ng pamilyang Radcliffe na naruroon at kay Otis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 74,
Cameron Brandon salungguhit isa. Ang malawak na conference room ay napakatahimik na ang isa ay nakarinig ng isang pin drop. Lahat ng mga miyembro ng Radcliffe clan ay ibinaba ang kanilang mga ulo, nang ahas na huwag huminga ng malalim. Nasaan ang iyong mga bahagi? Sampal. Nakapatong ang palad ni Zaid Radcliffe sa mesa, sobrang pangit ng mukha. Binili ko sila. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, walang pagsisikap na itago ang kanyang panunuya. Ano? Hindi ba't ang mga bumibili ay mayayamang negosyante mula sa Five River Province? Isang miyembro ng Radcliffe clan ang nagangat ng ulo, natatakot na nagtanong, pwede ba? Sa totoo lang, ako ang taong bumili ng share mo. Nang makita ang mga miyembro ng Radcliffe family na nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat, nagkibit-balikat si Julius Reed, na medyo walang magawa. Akala ko lahat tayo ay pamilya, kaya handa akong mag-alok ng mas mataas na presyo. Ngunit sino ang nakakaalam na sa sandaling matanggap mo ang tawag sa telepono, ibinenta mo kaagad ang mga bahagi. Matapos umalis kahapon sa Radcliffe Group, agad na inayos ni Julius Reed si Ovidio Cook na lihim na kumuha ng shares ng Radcliffe Group. Ang mga miyembro ng Radcliffe clan ay hindi makapaghintay na alisin ang kanilang mga bahagi sa sandaling matanggap nila ang tawag. Nahaharap sa pagsupil ng Golden Eagle Group, ang mga stock na ito ay maaaring maging walang halaga. Natural, masaya silang mag-cash out kapag may handang tanggalin ang mga ito sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi kailanman inisip ng mga miyembro ng Radcliffe family na si Julius Reed ang bumibili ng mga stock. Otis, ano naman ang shares mo? Hanggat nasa ating dalawa pa, may pag-asa. Si Zaid Radcliffe ay, pagkatapos ng lahat, isang taong nakaranas ng malalaking kaganapan. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Otis. Ang mga pagbabahagi na pag-aari ng duo ng apo at lolo ay may malaking porsyento, magkasama, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon. Matanda, tingnan mong mabuti. Kasama na rin ang mga bahagi ni Otis, sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, mga kamay sa kanyang bulsa. Julius, kailan ka? Nang marinig ang usapan ng dalawa, hindi nakapag-react si Kella Radcliffe. Mula nang umalis sa grupo kahapon, sila ay magkasama sa buong oras. Wala siyang ideya na lumabas si Julius Reed para kumuha ng shares. Sinabi ko sa iyo na nagpakasal ka sa isang mayaman na pangalawang henerasyon. Ngunit hindi ka naniwala sa akin, ano ang magagawa ko? Napatingin si Julius Reed sa hindi makapaniwalang mukha ni Kella Radcliffe, may bakas ng masayang ngiti sa kanyang mga labi. Kasama niya doon, walang makakabuli kay Kella Radcliffe. Hindi kahit sino. Ngayon, maaari ka nang umalis sa kumpanyang ito. Pagtalikod, nagbago agad ang ekspresyon ni Julius Reed. Ang pakikitungo kay Zaid Radcliffe ang pinaka-conflict para sa kanya. Kung hindi dahil sa lolo ni Kella, matagal nang aksyonan ni Julius ang walang utang na loob na lalaking ito. Ngunit ang hindi pagpatay sa kanya ay hindi nangangahulugan na sina Zaid Radcliffe at Otis ay hindi pa ulit-ulit na nahirapan si Kella, na halos nagnanais na itaboy ang kanilang sariling apo sa mga lansangan. Julius Reed, security, itapon mo siya. Biglang pinutol ni Julius Reed ang sinabi ni Zaid Radcliffe at sinenyasan ang mga security guard sa pintuan. Ngayong may kontrol na siya sa mayorya ng shares at siya ang pinakamalaking shareholder ng Radcliffe Group, paanong ang mga security guard ay hindi maglakas loob na makinig sa kanya? Paumanhin sa pagkakasala, huminga ng malalim ang mga security guard, naglakad sa likuran ni Zaid Radcliffe, at sabay-sabay siyang binuhat. How dare you? Mga walang utang na loob, nakakalimutan mo ang kabaitan at binabayaran mo ito ng walang utang na loob. Malakas na nagmura si Zaid Radcliffe. Sa sobrang galit niya ay sisabog na siya, ngunit wala siyang magawa. Kinakalkula na niya ang bawat posibilidad, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa kamay ng sarili niyang pamilya. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala. Nagpakatatag ang mga security guard at diretsyong binuhat si Zaid Radcliffe palabas ng conference room. Kella Radcliffe, Julius Reed. Hintayin niyo akong dalawa. Sa buong daan, patuloy na nagmumura si Zaid Radcliffe. Ang kinalkula niya kahapon ay nauwi sa wala ngayon. Ang kasabihang mawalan ng asawa at mga sundalo, ay hindi maaaring maging mas angkop. Ngayon, may ayaw pa bang sumunod sa gusto ni Kella Radcliffe? Lumingon si Julius Reed, ang kanyang malamig na tingin ay tumatama sa mga miyembro ng Radcliffe clan sa silid.
Dahil hawak na ngayon ni Keller Radcliffe ang shares, walang pagkakataon ang mga taong ito na kalabanan siya. Ngunit alam niya na si Zaid Radcliffe at ang iba pa ay tiyak na hindi aamin ng pagkatalo. Ang bawat isa ay nakayuko, nakalubog sa isang kahabaan ng katahimikan. Kung kahit si Zaid Radcliffe ay natalo, anong mga alon ang posibleng gawin nila? Gonzales City, Brandon's residence. Si Damian Brandon at ang kanyang asawang si Partha Sarathi Ellsworth ay nakaupo sa sala, walang salita. Napuno na ng upos ng sigarilyo ang ashtray sa coffee table, bakas sa mukha ni Damian Brandon ang pagkabulok, puno ng dugong ugat ang mga mata, at tumubo ang mahabang balbas. Si Partha Sarathi Ellsworth ay nakaupo sa tabi ng sofa, umiiyak na hindi mapakali. Guro, nagbalik na ang pinakamatandang young master. Dahan-daang naglakad papunta sa sala ang mayordoma ng pamilya Brandon at mahinang nagsalita. Nang marinig ang mga salita ng mayordomo, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Damian Brandon. Hinugot niya ng malalim ang sigarilyo sa kanyang bibig, saka hinimas ang upos sa coffee table. Madam, alis na tayo. Bumangon, nagawa niyang pumutol ng isang mapait na ngiti. Ilang araw na ang nakalipas, pinatay si Jackson Brandon sa sarili niyang villa. Doon din namatay ang mga bodyguard ng pamilya Brandon at Cash Leopold na kasama niya. 12 ng mga tao, walang nakaligtas. Nagpadala ang mga Brandon ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit hanggang sa puntong ito, wala pa silang nakitang lead. Gayunpaman, nakatanggap sila ng balita na si Jackson Brandon ay bumisita sa Radcliffe Group bago siya namatay at kumuha pa ng isang shadow warrior para agawin ang apo ng Radcliffe, si Keller Radcliffe. Pero ngayon, buhay na buhay pa si Keller Radcliffe. Kaya kumbinsido si Damian Brandon na ang pagkamatay ng kanyang anak ay may kaugnayan kay Keller Radcliffe. Ang hindi alam ng lahat, gayunpaman, ay ang pamilya Brandon ay hindi lamang isang anak na lalaki, ngunit dalawa. Ang panganay na anak ay pinangalan ng Cameron Brandon, na lumaki sa ibang bansa mula noong siya ay bata pa. Nang malaman ang trahedya na pagkamatay ng kanyang kapatid, si Cameron Brandon, kasama ang kanyang mga tao, ay nagmadaling bumalik sa Gonzales City ng magdamag. Ama, ina, nang makita sina Damian Brandon at Partha Sarathi Ellsworth, nagtanong si Cameron Brandon na may dugong mga mata, sino ang gumawa nito? Sa ngayon, parang nakatali ito sa babaeng iyon mula sa pamilya Radcliffe. At saka, ayon sa impormasyon ko, minsan ay nagkaroon ng conflict si Jackson sa asawa ng babaeng ito sa hotel at nasample pa sa mukha. Mabangis na sinabi ni Damian Brandon, kung ang kamatayan ni Jackson ay talagang kanilang kagagawan, gusto kong bayaran ng pamilya Radcliffe ang kanilang buhay. Matapos matanggap ang balita ng pagkamatay ni Jackson Brandon, habang nakabangon si Damian Brandon mula sa kanyang kalungkutan, agad niyang ginamit ang kanyang mga koneksyon upang imbestigahan ang mga kaaway ni Jackson. Nagkataon lang na nadiskubre ang insidente ng conflict ni Jackson Brandon kay Julius Reed sa Asher Percival Hotel, kasama si Keller Radcliffe. Halos sigurado siyang may kaugnayan sa mag-asawang ito ang pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, tila kasama rin si Aaron Jackson. Kahit sino man iyon, gusto kong makasama nila ang anak ko sa kamatayan. Si Partha Sarathi Ellsworth, na nadaig ng dalamhati, ay isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Damian Brandon at umiyak ng hindi mapigilan. Si Cameron Brandon, na matagal nang nakatira sa ibang bansa, ay bihirang bumalik sa kanyang sariling bansa. Nitong mga nakaraang taon, ang nanatili sa tabi ng kanyang mga magulang ay si Jackson Brandon. Ngayong napatay ang kanyang anak, muntik na siyang malaglag. Ina, huhulihin ko agad ang babaeng iyan. At aagawin ko rin si Aaron Jackson. Huminga ng malalim si Cameron Brandon, pumutok ang kanyang mga kamao sa tensyon. Bagaman wala siya sa kanyang sariling bansa, hindi iyon nangangahulugan na wala siyang nararamdaman para sa kanyang kapatid. Sa kabaligtaran, ang dalawang kapatid na lalaki ay napakalapit, madalas bumisita si Jackson sa kanyang nakatatandang kapatid sa ibang bansa taon-taon para magkasama-sama. May impluwensya si Aaron Jackson sa Gonzales City, dapat kang mag-ingat. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, nagbabala si Damian Brandon. Napuno siya ng galit at kalungkutan, ngunit nanatili siyang makatuwiran. Pare, huwag kang mag-alala, hindi ako kayang guluhin ng isang Aaron Jackson.
Ang mga mata ni Damian Brandon ay kumislap ng matinding liwanag, bahagyang nanginginig ang mga labi. Kahit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko, ibababa ko pa rin siya. Naglakas loob siyang sampilan sa mukha ang isang miyembro ng pamilya Brandon, talagang pagod na siyang mabuhay. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng mga koneksyon sa isang grupo ng mga taong may kakayahan sa ibang bansa, kasama ng mga ito ang ilang nangungunang Shadow Warriors. Matapos matanggap ang tawag sa telepono ni Damian Brandon, agad itong lumipad pabalik sa Gonzales City. Aaron Jackson, dumating na ang oras mo. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at umalis sa tirahan ng mga Brandon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 75, sinalakay ni Aaron Jackson sa Lungguhit L. Ang mga kaganapan sa pulong ng lupon ay nagbigay kay Kela Radcliffe ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kagalakan. Sa wakas ay nailabas na ngayon ang matagal nang pinipigilang emosyon. Anuman ang opinyon ni Julius Reed, pinilit ni Kela Radcliffe na imbitahan siya sa hapunan. Likas na masaya si Julius Reed sa hapunan kasama ang kanyang asawa, na isang magandang pagkakataon para mapahusay ang kanilang relasyon. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay gumawa ng mabilis na pag-unlad kamakailan, na nagpapaalala sa pakiramdam ng isang unang pag-ibig. Bilang isang matandang halimaw na nabuhay ng hindi mabilang na taon, lubos na nasiyahan si Julius Reed sa pakiramdam na ito. Pinili ng mag-asawa ang isang restaurant na malapit sa bahay, ngunit bago sila makapasok ay may hamarang sa kanila sa labas. "Excuse me, ikaw ba si Kela Radcliffe?" Hinubad ng isang lalaki ang kanyang sunglass at nakangiting tanong. "Sorry, maling tao ang nakuha mo." Nang hindi na hinintay na magsalita si Kela Radcliffe, kinuha ni Julius Reed ang usapan at itinulak ang lalaki palayo. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na kainahinala ang lalaking ito. "Sandali," sinabi ng lalaki na may hindi nasisiyahang mukha, "hindi ako nagkamali ng tao." Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinipat ang larawan sa ibabaw nito, na kamukhang kamukha ni Kela Radcliffe. Ito ay halos ang parehong tao. "Sabi ko sa'yo maling tao ang nakuha mo, ibig sabihin maling tao ang nakuha mo." Hindi siya pinansin ni Julius Reed at pinulupot ang braso sa baywang ni Kela Radcliffe, nagmamadaling tinungo ang restaurant. "Delikado ang lalaking ito, mag-ingat ka." Pagkatapos ng tahimik na babala kay Kela Radcliffe, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Aaron Jackson. Sa oras na ito, kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng kanyang gagawin. Dahil kamamatay lang ng mga tao ni Deep Cold, imposible para sa isang bagong Shadow Warrior na dumating ng napakabilis. Ngunit ang Potter family at Three Blade Group ay parehong potensyal na banta. Nang madaanan nila ang lalaking nakasunglas, naramdaman na ni Julius Reed ang isang pagpatay na layunin. Hindi ito ang aura ng isang normal na tao. "Miss Kela Radcliffe, magwala ka. Bulag ka ba?" Nang maabutan pa lang ng lalaking nakasunglas ay may dumaan na lasing na malakas ang pagkakabunggo sa kanya. "Pasensya na." Sumimangot ang lalaking nakasunglas, hindi nasisiyahan, ngunit humingi pa rin ng tawad. Kela ang ulo ng nanay mo. Nahulog ang cellphone ko sa lupa at nabasag, hindi mo ba ako babayaran?" Muli siyang pinutol ng lasengo. "Sa tingin mo, big deal sa iyo ang pagsusuot ng sunglasses? Sabihin ko sa iyo, ito ang Gonzales City." Itinuro ng lalaki ang cellphone na nasa lupa, at pinagalitan, "Bayaran mo. Magsuot ng salaming pang-araw sa sikat ng araw, siguradong bulag ka." Si Julius Reed, na nakaakbay kay Kela Radcliffe, ay pinagmamasdan ang dalawang lalaking nasa harapan nila, bahagyang naningkit ang mga mata. Masasabi niyang sinasadya ng lasengo ang lalaking nakasunglas, at ang cellphone ay sadyang itinapon sa lupa. Pero bakit niya gagawin iyon? Ang parehong mga lalaki ay tila walang simpleng mga karakter, at si Julius Reed ay likas na inilipat si Kela Radcliffe sa likuran niya. Malamang na nag-aartista ang dalawa para maagaw ang atensyon niya. "Fine. Magkano ang gusto mo?" Huminga ng malalim ang lalaking nakasunglas, sinusubukan niyang manatiling kalmado. Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha ng 2,000 yuan. "Eto, sapat na ba iyon?" "Fuck, kuya. Niloloko mo ba ako?" Kinuha ng lasengo ang 2,000 yuan at pagkatapos ay itinapon ito sa mukha ng lalaking may salaming pang-araw. "Itong maliit na pera, sa tingin mo kaya mo akong paalisan yan?" "Sir,
Huwag po kayong masyadong lumayo. Ang sirang teleponong ito ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 1,000 yuan. At saka, humingi ako ng tawad sa inyo at binayaran kayo. Kung itatago ninyo ito, pataas. Ano? Sabihin mo ulit. Muling pinutol ng lasing ang lalaking may salaming pang-araw. Kinapa niya ang tenga niya at tumangala, "Kuya, hindi ka naman magbabayad di ba? Magkano ang gusto mo?" Maya-maya, pumayag ang lalaking nakasunglas. Sinulyapan niya si Julius Reed at naglabas ng isa pang balumbon ng pera. Tara na. Si Julius Reed, na binigyan ng huling tingin ang dalawang lalaki, ay mabilis na hinayla si Kela Radcliffe patungo sa restaurant. Sa ngayon ay halos napag-isip-isip niya na ang dalawa ay hindi kasabwat, at ang lalaking may salaming pang-araw ay naroon upang guluhin siya. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanya, sa huli ay medyo mapanganib na panatilihin si Kela Radcliffe sa kanyang tabi. Isang tao lang ang nakikita, pero paano naman sa mga anino? Eto na ang pera mo. Huwag mo akong pakialaman. Nang makitang paalis na si Julius Reed, dali-dali siyang hinabol ng lalaking nakasunglas. Ito ay pekeng pera. Hinawakan ng lasenggo ang kanyang braso, sumigaw ng malakas, "Maglakas loob kang subukang tanggayan ako ng mga pekeng perang papel. Hinihingi mo ang kamatayan." Dumilim ang mukha ng lalaking nakasunglas habang naghagis ng suntok gamit ang kanyang backhand. Naunawaan na niya ngayon na naghahanap lang ng gulo ang kabilang partido. Dahil iyon ang kaso, hindi na niya kailangang maging magalang. Paano ka magsisimulang manakit ng mga tao? Sa pagharap sa biglaang suntok, ang lasing na lalaki ay sumandal sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo, na tuluyang umiwas dito. Paanong ganito ang galaw ng isang taong lasing? Matapos makaligtaan ang kanyang suntok, ang lalaking nakasunglas ay nagpakawala ng mahinang ungol. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan, kaya paano nakaiwas ang kalaban sa kanyang atake? "Anak, ginalit mo na ako ngayon." Nagtaas ng manggas ang lasing na lalaki at naghagis ng isang malakas na suntok. Bang! Walang pag-aalinlangan, sinalubong siya ng lalaking nakasunglas na may sariling suntok. "Sino ka?" Grabe ang pagbabago ng mukha ng lalaki pagkatapos ng suntok na yon. Ang ibang tao ay hindi karaniwan, na maaaring tumugma sa kanyang sariling lakas. "Ako ang sumampal sa'yo." Hindi na nagdalawang isip ang lasing na lalaki at muling sumuntok. Bakit sila nag-aaway? Si Kela Radcliffe, na nanunood mula sa malayo, ay hindi masyadong naiintindihan ang nangyayari. Si Julius Reed ay nasa parehong bangka. Nagsimula silang mag-away ng walang salita, at pareho ang kanilang mga kakayahan tulad ng kanyang inakala. Parehong napakalakas, "Young Master, Young Madam." Maya-maya lang, may boses na tahimik na nagmula sa likuran nila. "WHO." Biglang lumingon si Julius Reed at hinawakan ang lalamunan ng nagsalita. "Young Master." Namula ang mukha ng lalaki, halatang hirap huminga. "Magsalita ka." Dahan-daang binitawan ni Julius Reed ang kanyang pagkakahawak, ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na layunin. "Young Master, galing kami sa Wilson Pavilion." Pavilion Master Amadeus. Lubhang nalulungkot si Fairbanks sa huling insidente, kaya pinapunta niya kami sa Gonzales City para protektahan ang batang ginang, sabi ng lalaki na huminga ng malalim, pinahahalagahan ang sariwang hangin na para bang ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa sobrang lakas, baka ngayon lang naputol ang leeg ni Julius Reed. "Amadeus Fairbanks, bakit ako maniniwala sa iyo?" Napatingin sa kanya si Julius Reed. Hindi siya malinaw sa mga usapin ng Wilson Pavilion, ngunit palaging nakikita ni Amadeus Fairbanks ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Ang pagiging maingat ay palaging tamang hakbang. "Ito ang token ng ating Pavilion Master." Maingat na inilabas ng lalaki ang isang token sa kanyang dibdib at iniabot kay Julius Reed. Talaga naman. Nang makita ang kakaibang token sa kanyang kamay, alam niyang ngumiti si Julius Reed. Ang pattern nito ay ang iginuhit niya nang madaanan niya si Wilson Pavilion, na ipinagpalit ni Amadeus Fairbanks para sa hindi mabilang na magagandang alak. "Lasing lang ako noon at hindi nag-iisip." Umiling siya at ibinalik ang token sa lalaki. Anong nangyayari sa labas? Nag-aaway ang dalawang lalaki malapit sa entrance ng restaurant, hindi napapansin ang kakaibang tingin ng mga tao. Mayroong 3 lalaki sa paligid ng restaurant, at 2 pa ang nagpapanggap bilang waitstaff.
Ayon sa aming investigasyon, lahat sila ay mga bagong mukha, totoo ang ulat ng lalaki. Nagsumikap ka. Ilan sa inyo ang pumunta dito? Tumanggaw si Julius Reed. Medyo nasiyahan siya sa mga aksyon ni Amadeus Fairbanks. Ngayong marami na siyang kaaway, kailangan niya ng ilang tao para matiyak ang kaligtasan ni Keller Radcliffe. Pero bigla na lang tumunog ang phone niya. Kailangan mong mag-ingat, may nagbabalak na gumalaw sa atin, inatake na ako. Sa kabilang dulo ng telepono, bumungad sa akin ang boses ni Aaron Jackson, humihingal at mapilit.